Kabanata 241 hanggang Kabanata 250. Kabanata 241. Sa katimugang lungsod ng Bituin, ang duke ay lubhang nababagabag. Noong susunod na araw matapos ang libing ni General Spark, nakatanggap siya ng dalawang mahalagang balita. Una, ang mga taniman sa lungsod ng Blaze ay nawasak, at doon ay may isang pormasayon na magiging dahilan upang ang magma ay dumaloy tulad ng ilog kung masisira ito. Ang ikalawang balita naman ay dinala ng pangalawang general, na ngayon ay bagong general ng hukbo mula sa pamilyang Violet Do. Ang balita ay tungkol sa paanak ng panganib ni Sam na kung masasaktan si Kelly, ay puputulan niya ang buong pamilyang Violet Do anuman ang edad, kasarian, at kanilang kawalan ng sala. Mula sa kanyang pagkaunawa, hindi kailanman gumawa si Sam ng masama sa mga inosenteng tao kahit gaano pa siya kagustong maghiganti. Hindi niya pinatay ang mga sundalo noong siya'y naglaban mag-isa laban sa buong batalyon. Kahit ngayon, nawasak niya ang dalawang malalaking taniman at isang minahan, ngunit walang sinumang nasugatan o namatay. Dapat tanggapin ng duke na kahit siya ay may kapangyarihan, hindi niya magagawa iyon ng walang nasugatan, ngunit maingat na gumagana si Sam para hindi mangyari iyon. Ngunit ngayon, kung mapipikon si Sam sa kanilang paraan, na pagkakahawak sa kanyang mga kaibigan bilang bihag, maaaring matapos na ang kanyang pagiging maingat at maaari siyang magwakas ng lagim. Ngunit huli na. Ngayong kumalat na ang balita, wala na silang magagawa. Kailangan nilang maghintay at tingnan kung paano kikilos si Sam. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng kanilang pansin. Ang bilis ng paglalakbay ni Sam. Isang araw siyang nasa nayo ng halamang gamot at makalaway nasa lungsod ng Blaze na. Ito'y labi sa kanilang inaasahan. Hindi nila akalain na may ganitong antas ng paraan ng transportasyon si Sam. Para sa kanila ay halos imposible, at may isa pang posibilidad, isang grupo ng mga tao ang tumutulong kay Sam na gawin ang mga ito. Ngunit hindi nila alam kung alin ang dapat isaalang-alang, kaya tanging isang pagpipilian na lang ang natitira, isaalang-alang ang dalawang posibilidad. Para sa una, kailangan nilang isipin ang susunod na plano ng pag-atake ni Sam. Para sa ikalawa, kailangan nilang palakasin ang pagsisiyasat at isaalang-alang din na maaaring may iba pang grupo pa. Ngunit ang antas ng husay at paraan ng pagpaplano ng mga pag-atake ay napakataas na hindi magagawa ng isang tao na hindi kasing husay ni Sam. Para siyang binuksan ng emperador ang kahon ni Pandora. Hindi niya alam kung paano kikilos at hindi pa rin niya naipapaalam sa emperador tungkol sa mga taniman at kung paano nagwawasak si Sam sa buong katimugang Bituin. General Mercury, ipabatid mo sa lahat ng namamahala sa pagbabantay ng lahat ng pag-aari ng gobyerno at lalo na sa mga halamang gamot, huwag mong hayaang magpabeye sila, dagdagan ang mga tauhan at tiyaking manatili silang nakatayo sa kanilang pwesto sa lahat ng oras. Kailangan nating tiyakin na hindi makakapag-atake muli si Sam sa ikatlong pagkakataon. Isa pa, ikalat ang balita na ang pagkakahawak sa kanyang mga kaibigan bilang bihag ay tsamba lamang at tinanggihan ito mismo ng duke. Itigil ang pagkalat ng balita tungkol sa nayo ng halamang gamot at lungsod ng Blaze. Ayokong marinig ito ng emperador bago natin makuha si Sam. General Fisher. Tumayo ang dating pangalawang general na bagong na-promote. Ipagagawa mong siyasatin ang lungsod ng Blaze at nayo ng halamang gamot. Alamin kung anong paraan ang ginamit niya para sirain ang mga taniman, hanapin din kung may mga bakas o pahiwatig na natitira, at alamin kung iisang tao lang ang nagsagawa nito o isang grupo, at kung grupo man, ilan ang kasapi. Higpitin ang pagbabantay sa mga ruta ng transportasyon. Suriin ang mga kagubatan sa mas malalim na bahagi ng paligid ng bawat lungsod at nayon. Ipaalam sa publiko ang mga kaibigan niyang kasama niya sa pagtakas at dagdagan pa ang mga gantimpala. Gusto kong suriin at hanapin ang buong lupain ng duke. Gusto kong makuha si Sam buhay man o patay sa loob ng isang linggo. Sa 15 araw, matatapos na ang panahong ibinigay niya sa atin. Kailangan nating mag-isip at humanap ng paraan para pigilan siya bago iyon, kung hindi, malaking problema ang darating. Mula sa kanyang sinabi, tiyak na magsisimula siyang tumutok sa mga opisyal mula sa araw na iyon. Tiyak na dapat tayong makahanap ng paraan para makuha siya mula doon. Gamitin ang lahat ng kailangang paraan. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga utos, nagbago ang kanyang mukha, agad siyang tumayo at pumunta patungo sa isang maliit na silid sa mansyon. Doon ay isang screen na padidalas ang pagkislap at isang plataporma na nasa harap nito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa plataporma at tumigil ang pagkislap ng screen, ipinakita ang larawan ng emperador. Duke Carten, mukhang may mahalagang sasabihin ka sa akin ngunit hindi mo pa ito sinasabi. Ano ito? Nangangitim ang mukha ng duke at ibinaba ang kanyang ulo habang pawis na pawis siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin at hindi niya talaga inakala na mas maaga pa malalaman ito ng emperador.
Narinig ko na ang duwag na iyon ay binigyan kayo ng 1 buwan at malapit na itong matapos, kaya ano ang inyong plano? Mahal na hari, tiyak kong makukuha ko siya sa loob ng 1 linggo, buhay man o patay. Mangyaring bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Tahimik muna ang emperador sandali bago nagsalita. Paano namatay ang general? Biglang lumunok ng kinakabahan ang duke habang naaalala niya ang kamatayan ng general. Ipinaliwanag niya ng hakbang-hakbang ang nangyari at gaano kalaki ang hirap na dinanas ng general habang unti-unting nabubulok ang kanyang katawan. Nanginginig siya sa bawat salitang banibitawan. Nakunat ang noo ng emperador at nagsalita. Ipaalam sa publiko na si Sam ay isang traidor sa huli at pinatay niya ang general dahil siya'y kasabwat ng kaaway na imperyo. Isa siyang teroristang lihim na pumasok sa imperyo para magdulot ng kaguluhan. Ang sino mang makakapapatay sa kanya ay makakatanggap ng 100 milyong bato ng espiritu. Ibibigay ko rin ang parehong utos sa buong imperyo. Dahil gusto niyang maging kaaway ko, ipakita natin sa kanya kung paano ang maramdaman na hinahabol ka ng bawat mamamayan ng imperyo. Tiyaking hindi na siya makapagdulot pa ng dagdag na pinsala. Pinutol ng emperador ang komunikasyon at lalong nabigat ang ulo ng duke dahil sa utos na ito. Hindi niya alam kung paano kikilos si Sam. Hindi pa niya nakikita ang reaksyon ni Sam tungkol sa pagkakahawak sa kanyang mga kaibigan bilang bihag, at ngayon ay binabatikos pa ang kanyang pagkatao. Kung mapipiko ng lalaking iyon at ibibigay ang galit sa bawat mamamayang matutokso ng gantimpala, mas maraming buhay ang mawawala sa imperyo kaysa sa digmaan. Nag-aalala siya, ngunit hindi niya maaring baliwalain ang mga utos ng emperador, kaya't nais niyang pinalambot ito ng kaunti. Walang sino mang gusto na binitawan ang kanilang pagkatao at hindi rin magiging pagbubukod si Sam. Pinasanay pa nga ni Sam ang isang mahusay na batalyon at sinakop ang isang estratehikong lokasyon para sa digmaan malapit sa tanawing bato na pula. At ngayon ay tinatawag siyang terorista lamang dahil sa isang personal na sama ng loob. Kung siya ang nasa posisyon ni Sam, siguradong mapipikon din siya, ngunit dahil tapat siya sa imperyo, susubukan niyang patunayan ang kanyang kawalan ng sala. Ngunit hindi ganito si Sam, maaari siyang manatili sa kahit saan at gawin ang kahit ano. Labis siyang mapaghiganti, lalong mahirap kaysa sa pag-focus ng isang pugad ng mga bubuyog. Parang multo siyang hahabulin sila at hindi nila alam kung paano sila mamamatay. Alam niyang galit ang emperador ngunit ito'y parang pagpapadagdag pa ng langis sa apoy. Ngunit wala siyang magagawa kundi sundin ang mga utos at gumawa ng paraan para mabawasan ang pinsala. Bumalik siya sa silid ng pagpupulong at malungkot na ibinigay ang mga bagong utos. Samantala, naglalakbay si Sam patungo sa pinakamalaking kagubatan sa hilaga ng katimugang bituin para hulihin ang tsintsila. Noong bumisita siya sa lungsod ng Konde sa lugar na iyon na tinatawag din na lalawigan ng tanso, may iniisip siya. Paano kung ang kanyang mga aksyon ay madamay ang mga gwardya at lahat ng taong namamahala sa mga lugar na kanyang sinisira? Bagamat hindi siya mag-aalala sa ilang buhay na mawawala sa hidwaan, ang problema ay siya'y taong totoo sa kanyang salita at hindi siya kukuha ng anumang buhay hanggang hindi pa natatapos ang 1 buwang ito. Kaya't nagsimula siyang mag-isip ng plano para hindi madamay ang mga taong ito at nakahanap siya ng isang makatutuhanang paraan. 3 araw siyang nanatili sa lalawigan ng tanso at nagsagawa ng pananaliksik tungkol sa mga lihim na puwersa sa ilalim ng lupa, at sa huli ay natagpuan ang punong tanggapan ng Blackwater. May isang lihim na punto kung saan maaaring magbigay ng misyon. Nagbihis siya ng iba at pumasok sa lugar na iyon. Ano ang gusto mo? Tanong ng ahente. Hindi mo kayang tanggapin ang misyong ganito kalaki. Ah, talaga. Natatawa ang ahente. Magkano kaya ang halaga ng misyon na hindi ko kayang i-proseso? Ito'y isang matagal na misyon at para pa lang sa simula, paano kung 1 bilyon? Napatigil ang ahente. Hindi niya alam kung biro lang si Sam o seryoso ito. Maaari mong ipatawag ang iyong amo para makipag-usap. Kung hindi ako seryoso sa pakikitungo, mamamatay din naman ako, hindi ba? Tumango ang ahente at nagsalita matapos ng maikling katahimikan. Pumunta ka sa lugar na ito, siya ang namamahala sa amin lahat. Kayang niyang hawakan ang misyong iyon, at kung hindi niya kayang gawin, hindi ko na alam kung sino pa ang makakagawa. Binigyan niya si Sam ng isang odd raison alam na naman pala nito. Bumisita lamang siya sa lugar na iyon para hindi magduda ang iba. Bumisita si Sam sa odd raison ibinigay noong gabi. Isang bahay ito sa mga slum, at sa buong bahay ay iisang mesa at 2 upuan lamang na nasa magkabilang gilid nito. Pumasok si Sam at umupo sa upuan, at hindi nagtagal ay lumabas ang isang lalaking nasa gitna ng edad. Narinig kong may napakalaking misyon ka. Maaari ko bang malaman kung ano ito at bakit mo binabayaran ng ganoon kalaki? Ilan ang gusto mong kumuha para dito? Gusto kong kumuha ng buong puwersa ng Blackwater sa Orion ng pansamantala, sa halagang 1 bilyon bawat buwan.
Nagulat ang lalaking nasa gitna ng edad at pagkatapos ay may bahid ng intensyon na pumatay na lumabas mula sa kanyang katawan. Huwag mong balak na patayin ako. Kung hindi ako makakabalik sa loob ng kalahating oras, ipapadala ang balita tungkol sa Blackwater sa tahanan ng konde, at makalawa pa ay sa Marquez, at iba pa. Sino ka? Kinontrol ng lalaking nasa gitna ng edad ang kanyang emosyon at tanong. Isa akong taong marahil ay narinig nyo na. Gusto kong makausap ang inyong amo. May malaking misyon ako at kailangan lang gawin ng buong Blackwater ay magpakalat ng impormasyon para sa akin, at makakatanggap kayo ng 1 bilyon bawat buwan. Ito'y sa anyo ng mga bato ng espiritu, halamang gamot, at mineral. Hindi sa tingin ko ay may kakayahan kang gumawa ng desisyon, pumunta na tayo at makita na lang natin ang inyong amo. Kabanata 242. Noong gabing iyon, lumabas si Sam mula sa isang lumang bahay na may ngiti sa mukha. Nakipag-usap lang siya ng isang malaking transaksyon na magbibigay din sa kanya ng mga kalamangan. Bagamat baka sirain niya rin naman ang Blackwater sa lalong madaling panahon, hindi ibig sabihin noon na hindi niya ito magagamit para sa kanyang sariling mga layunin. Noong susunod na araw, nagsimulang kumalat ang mga tsamba sa buong imperyo tungkol sa isang bagay. Sinasabing sinira ni Sam ang mga taniman na nasa ilalim ng awtoridad ng imperyo dahil sa hidwaan niya sa emperador, at dahil hindi kayang hulihin ng mga opisyal si Sam, ibinubunyag nila ang kanilang galit sa mga kaibigan ni Sam at sa mga mababang ranggong gwardyang may pananagutan sa pagbabantay ng mga taniman. Sinabi pa na plano nilang ipatupad sila. Ang tsambang ito ay bago pa lamang at mabilis na kumalat tulad ng sunog sa damong tuyo, lalo na sa mga taong mahilig magkalat ng tsismis. Mabilis din namang narinig ito ng mga awtoridad at nagsimulang magpanik sila. Sinusubukan nilang pigilan ang mga tsamba ngunit hindi nahanap ang pinagmulan nito. Si Sam ang gumagamit ng Blackwater para gawin ito. Sa isang digmaan, lalo na sa loob ng bansa, ang may mas maraming impormasyon ay may mas mataas na pagkakataong manalo. At ang may kontrol sa impormasyon ay may mas mataas pang pagkakataon. Alam ni Sam kung gaano kalalim ang naabot ng Blackwater sa imperyo at may sapat siyang pera para gamitin sila. Ngayon, hindi lamang impormasyon ang ibibigay sa kanya ng buong Blackwater kundi mamamanipula rin nila ang impormasyon ayon sa kanyang kagustuhan. Magpapadali ito ng mga bagay para sa kanya, at pagkatapos noon ay kumalat naman ang ibang balita na nasa lungsod ng Indigo si Sam. Nag-alerto ang mga opisyal ng lungsod ng Indigo at hindi alam kung paano kikilos. Si General Fisher naman ay nagsimulang maglakbay patungo sa lungsod ng Indigo. Samantala, malayo si Sam sa lungsod ng Indigo at ngayon ay hinuhuli na niya ang mga tsintsilang mahabang ang buntot. Iba ang mga tsintsilang ito kumpara sa ibang uri ng daga. Karaniwan, ang mga daga ay sakit ng lahat ng uri ng mga halaman ngunit ang mga tsintsilang ito ay biyaya para sa kanila. Ang mga tsintsilang ito ay natural na makina ng pataba at ang patabang ito ay napakalakas ng bisa. Kumakain ng mga long-tailed tsintsila ng lahat ng uri ng halaman, mga halamang gamot man o hindi. At ang dumi ng mga tsintsilang ito ay may 60% pagkakataong makagawa ng binhi ng halamang kanilang kinain, o magiging napakahalagang pataba para sa parehong uri ng halaman. Ngunit ang problema ay kung kumain sila ng mga halamang gamot, mamatay sila sa lalong madaling panahon dahil sa pagkalason ng espiritual na enerhiya, at ang kanilang mga bangkay ay magiging dahilan para magkagulo ang mga hayop. Ngunit isa pang problema, ang mga halamang tumutubo mula sa kanilang dumi ay hindi gaanong dalisay at parang mga ginawang maramihan na peking produkto kumpara sa mga gawang kamay na anti-gong gamit. Kaya't walang sino mang gagamit nito para magtanim ng mga halamang gamot. At kapag nasa kagubatan sila, marami silang nadidagdag na mga halaman na nakakaakit ng lahat ng uri ng mga hayop na kumakain ng halaman, na naman ay nakakaakit ng mga mandaragit. Ang maliliit na daga na ito ay maaaring magsimula ng isang kadena ng pagkain sa isang lugar. Ngunit ang pangunahing kakayahan ng mga tsintsilang ito na nakakuha ng pansin ni Sam ay ang kanilang pagtunaw. Halos hindi sila nakakaranas ng pagtatae. Oo, hindi nila kinukuha ang mga sustansyang nasa anumang halaman, sa halip ay kinukuha nila ang lakas ng buhay ng halaman, ngunit hindi naman nila ito kinukuha ng buo. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang kanilang dumi ay may ganitong uri ng kalidad. At bakit kailangan ni Sam ng mga ito at hindi isa lang. Para sa susunod na operasyon, gagamitin niya ang mga maliliit at hindi nakakapinsalang tsintsilang ito at magiging isa sila sa mga pangunahing manlalaro. Isasagawa nila ang operasyon at hindi na kailangang gumawa ng maraming gawain si Sam. Matapos ang 4 na araw, pumunta siya sa lugar kung saan plano niyang makipagkita kay Watt at Jack. Naghihintay na sila roon para sa kanya, at ano naman ang ginagawa ni Philip. Nasa silid-aklatan siya. Nagbabasa siya ng lahat ng datos tungkol sa mga artisan.
Bagamat siya na ay isang Great Realm Cultivator, hindi pa rin niya binibitawan ang pagiging isang artisan. Wala namang maraming aboksyon si Sam. Kahit na mahalaga ang impormasyon, walang problema kay Sam na ibahagi ito sa isang kaibigan. At ngayon naman ay wala na siyang masyadong ginagawa. Ang lugar kung saan nakipagkita si Sam kay Watt ay ang hilagang silangan na sulok ng lupain ng Duke ng Katimugang Bituin at ito ang huling pangunahing pinagkukunan ng lupain ng Duke. Tama iyon, ito ang huling target ni Sam sa Katimugang Bituin. Maling akala ng mga awtoridad na sinira ni Sam ang lahat ng kanilang mga yaman isa-isa, ngunit hindi. Sinira lang ni Sam ang mga pangunahing yaman ng Katimugang Bituin, ang mga pangunahing pinagkukunan ng kita at supply na nasa ilalim ng awtoridad ng imperyo. Wala siyang oras o lakas para makialam sa mga maliit na yaman ng Katimugang Bituin. At ang pagkakaroon ng mga maliit na yaman na ito ay magiging isa ring bahagi ng kanyang malaking plano, kaya't hindi niya ito hahawakan. Ngayon ay nasa isang bayan siya na tinatawag na bayan ng mga Menero. Maliwanag naman ang kahulugan ng pangalan ng bayan. Malapit sa bayang ito ay maraming minahan ng metal at dito nakatira ang mga Menero at ang kanilang mga pamilya. Karamihan ng mga sandata, baluti, at lahat ng uri ng mga gamit para sa digmaan na gumagamit ng metal ay nakukuha ang kanilang pinagkukunan ng metal mula sa bayang ito. Hindi naman karaniwan ang mga metal na may elemento at karamihan ay gumagamit ng mga neutral na metal. Ang mga minahan ng metal na may elemento ay ganap na nasa kontrol ng Artisan Tower dahil inuupa nila ito mula sa imperyo sa loob ng halos 100 taon. Paano alam iyon ni Sam? Isa iyon sa mga pribilehiyo ng pagiging isang artisan, lalo na kung mataas ang antas. Ibinigay sa kanya ang impormasyong ito ni Chaya. Ngayon, ang mga minahang ito ay magiging ganap na walang halaga, hindi bababa sa para sa mga tao ng imperyo. Dahil gagamitin ni Sam ang kombinasyon ng isang halaman at ng mga tsintsila. Oo, ang halamang kinuha ni Watt at Jack. Mukha lang itong isang uri ng damo at tumutubo sa mga lugar na may mataas na nilalaman ng mineral, lalo na ang mga metal, at maraming mabatong lupain. May ibang kakayahan pa ang halamang ito, ang paglabas ng isang uri ng gas. Ang gas na ito ay hindi nakikita at nagdudulot ng matinding pagduduwal. Ang pangunahing kalamangan ay hindi naman ito tumataas ng mataas. Mababa lang ito at tumutubo sa maliliit na sapa. Hindi rin naman ito tumatagal ng mahabang panahon para tumubo. Kahit na dahil sa laki nito ay hindi gaanong epektibo ang paglabas ng gas at gumagana lamang ito sa maliit na lugar, ang mga minahan ay mga lugar na makitid at madilim. Napakagandang lugar ito para gamitin ito. Napakagandang lugar ito para gamitin ito dahil mahirap din itong alisin. Kung susubukang sunugin ito ng lahat, mas masahol pa iyon, dahil kung marami itong masusunog, magdudulot ito ng malubhang pagtatae sa sinumang malalanghap nito, at hindi makakaligtas ang buong bayan ng mga Menero sa mga epekto nito. Kung maraming malalanghap, kahit na ang mga nascent stage cultivator ay mararanasan din ang paghihirap. Ngunit bago niya gawin iyon, kailangang sanayin muna ni Sam ang mga tsintsila. Bagamat hindi niya gusto gawin ito, kailangan niya itong gawin at hindi naman masasaktan ng husto ang mga tsintsila. Ngayon ay gumagamit si Sam ng negatibong paraan ng pagpapasigla para sa pagsasanay. Inilagay niya ang lahat ng uri ng mga halamang kinakain ng mga tsintsila kasama ang damong nagdudulot ng pagduduwal. Kung kumain ng mga tsintsila ng ibang halaman maliban sa damong iyon, binabasa sila ni Sam ng tubig. Nagpatuloy ito ng 2 araw, at pagkatapos noon ay ipinadala niya ang mga shadow mice at ipinaliwanag sa kanila kung paano gumagana ang mga bagay at kung ano ang dapat kainin at hindi. Bakit hindi niya sinabi sa kanila ng mas maaga? Hindi kasing talino ng ibang mga hayop ang mga tsintsila, nagagawa lang nila ang mga bagay ayon sa kanilang likas na ugali. Matapos ang 2 araw na pagpapaliwanag, tahimik na inilagay ni Sam ang mga tsintsila sa mga minahan. Ngunit hindi niya sila iniwan mag-isa, nanatili siya sa mga daga kasama ang mga tsintsila sa loob ng 1 linggo para hindi sila mamatay sa kamay ng mga Menero. Ngunit walang dahilan para mag-alala siya dahil hindi naman pinapansin ng mga Menero ang mga daga, mukha kasi silang isang uri ng daga na naninirahan sa mga minahan. At dahil sanay na ang mga Menero sa kanila, hindi na nila pinansin ang mga tsintsila. Matapos ang 1 linggo sa mga minahan, binalik ni Sam ang lahat ng mga tsintsila at umalis na siya. Bumisita siya sa isa sa mga inabandunang minahan at gumawa ng marka doon. Nandito si Sam. Nakaupo ang kanyang mga kaibigan doon at nagbabarbecue sa labas. Nakainom sila ng sariwang juice ng prutas kasama ang mga hayop. Higa si Sam at iniisip kung gaano nakalayo ang narating niya mula noong magsimula siya ng kanyang paglalakbay sa mundong ito. 3 taon na at ngayon ay nagsisimula na siyang makipaglaban sa buong imperyo.
Ang emperador na kayang patayin siya ng isang kisap mata ay ngayon na niyang kaaway, at hindi lamang niya ito napipikon kundi nilalaro pa niya ang buong imperyo para lalo itong magalit, at ngayon ay nagbabarbecue sila sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Ano na ang susunod nating plano? Tanong ni Philip. Parang ikaw pa naman ay gumagawa ng mga bagay. Babalik ka na naman sa silid-aklatan. Bago pa makasagot si Sam, sumagot na si Jack. Sinusubukan kong dagdagan ang aking kaalaman para mas maganda ang aking trabaho sa hinaharap. Ano ba alam mo? Sabi ni Philip na parang galit. Sige, tumigil na kayo. Kailangan nating tingnan muna ang resulta ng ating gawain bago gumalaw. Kaya't maghihintay tayo ng sandali at tingnan natin kung paano kikilos ang imperyo. Kaya't bakasyon tayo hanggang sa hindi pa natin makita. Hooray! Nagsimulang magbunyi si Philip. Ewan ko sa iyo. Parang ikaw pa naman ay nagtatrabaho. Mula pa noong una ay bakasyon ka na. Sabi naman ni Watt. What? Ikaw pa bang sumasali sa kanila? Huwag mong akalain na hindi kita makakapatay. Hindi mo ako mapapatay. Hindi ako natatakot sa iyo. Ganoon na lamang, ang apat na kabataan na nakikipagdigma sa imperyo ay nagbabarbio habang nagbubunyi at nagtatalo. Kabanata 243. Lumipat si Sam kasama ang kanyang mga kaibigan sa mga kalapit na kagubatan, at sa pagkakataong ito ay inayos niya ang kanilang paninirahan sa malalim na bahagi ng isang lawa. Hinihintay niya ang kahihinatnan ng mga bagay na kanyang ginawa. Hinihintay niya na mapagtanto ng awtoridad ng imperyo na hindi siya nagbibiro, at ang kanilang mga banta at pagbabatikos sa kanyang pangalan ay parang laro lamang ng mga bata. Mula sa kanyang mga kalkulasyon at hula, ang araw na matatapos ang takdang panahon niya ay magiging araw din na kikilalanan sa buong imperyo ang mga resulta ng kanyang mga aksyon. Una sa lahat, noong paikot-ikot si Sam sa bayan ng mga Manero, natagpuan ng mga investigador ang mensahe na niya iniiwan malapit sa lungsod ng dagat ng Indigo, ang mensahe na inilagay niya gamit ang pag-aayos ng mga bato. Mula noon ay alam nilang may malaking problema na paparating, at ang biglang dami ng mga taong nangangalap ng aqua crystal ay hindi nakakatulong. Hindi nila alam kung ano talaga ang ginawa ni Sam. Ngunit isang araw, nalaman nila ito sa mahirap na paraan, at iyon ay dumating pagkatapos ng unang pag-atake ng mga porpoise na may kulay abong palikpik. Isang kawan ng mga porpoise ang diretso pumasok sa rehiyon at nagtungo patungo sa minahan sa ilalim ng tubig. Sinalakay nila ito ng walang pag-aalala sa depensibong pormasayon, at ang pinakamasamang bahagi ay ang pinuno ng kawan na iyon ay isang level 5 na hayop at ang mga kasama nito ay level 4 na hayop. Hindi nila inakala na ang isang kawan lamang ay magiging ganito kalakas, at ang pag-atake ay simula pa lamang. Sa huli ay nagtagumpay silang talunin ang kawan ngunit sa napakahirap na paraan, ngunit ang pangunahing problema ay dumating pagkatapos noon. Parang nagalit ang buong pamilya ng mga porpoise dahil sa kanilang pag-atake, at lahat sila ay sabay-sabay na sumalakay. Mula noon lamang naramdaman ng mga tagapagbantay ang napakalaking presyon. Ang napakalaking presyon ng 10-10 level 6 na hayop at isang aura na mas mataas pa kaysa doon. Ang isang level 7 na hayop ay talagang napakataas ng antas at katumbas ito ng martial. Ngunit kung ang labanan ay nasa tubig, kahit ang emperador ay magkakaroon ng problema sa pagharap sa kanila, at nararamdaman nila na may higit pa sa isang presensya ng ganitong kalibre. Parang may ilang pre-transcendent na hayop, at ibig sabihin lamang nito ay may isang transcendent na hayop na namamahala sa kanila. Ano ang nangyayari? Paano natin hindi napansin ang ganitong antas ng banta sa mga nakaraang taon? Ang antas ng paglinang ng mga hayop at mga tao ay halos pareho. Ang level 6 ay katumbas ng isang nascent cultivator. Ang susunod na antas ay level 7 na hayop na katumbas ng isang pre-transcendent cultivator, ang susunod na yugto ng paglinang pagkatapos ng nascent. At ang susunod na antas na level 8 na hayop ay kabilang ang mga transcendent mortal cultivators. Dahil pagkatapos ng nascent stage, ang isang cultivator ay hindi na isang karaniwang tao ngunit mortal pa rin. Ang mga pangalang ito ay ibinigay batay sa kanilang hindi karaniwang habang buhay na lubos na tumataas pagkatapos nilang makamit ang mga yugtong ito. Malayo pa si Sam sa mga antas na ito, ngunit mayroon naman siyang impormasyon tungkol dito, at nang makuha niya ang balita ay nagulat siya. Ang transcendent na porpoise ay hindi naman talaga maaakit sa mga minahan ng espiritual na bato, ngunit napakapit-kapit ang kanilang komunidad, at nagbago na lahat ng bagay dahil dito. Ang unang kawan na napadpad sa lugar ng mga minahan ay sinalakay lamang ang minahan dahil naakit sila sa espiritual na enerhiya, ngunit inatake sila ng mga tao. Bagamat tumakas sila matapos talunin, hindi na magiging mahinahon ang iba pang mga porpoise. Ang susunod na pag-atake ay sinamahan ng daan-daang level 4 at level 5 na hayop, kasunod ng 10-10 level 6.
Hindi na nila kailangang umatake dahil sa sandaling pumasok sila sa lugar, ang mga taong namamahala sa pagmimina sa dalawang lugar ay umalis na. Ganoon na lamang nawala ang mga minahan sa ilalim ng tubig, at ang mga minahan sa dalampasigan na lang ang natitira, ngunit sa loob ng 10 araw ay nawala rin ito. Ngayon, ang dalampasigan ay naging isang bawal na lugar. Hindi rin inakala ni Sam na mangyayari ito. Hindi niya inakala ang laki ng banta na maidudulot ng mga porpes. Tiyak na hindi niya inakala na ang komunidad ng mga porpes ay may isang level 8 na hayop bilang kanilang pinuno. Iniisip din niya na gaano pa kalaki o kalakas ang isang hayop, napipikon pa rin sila sa maliliit na aqua crystal na nagdudulot ng pangangati sa kanila at ayaw nila ito. Nagulat siya dito dahil mula sa kanyang pagkaunawa, ang level 8 na hayop ay maaaring baliwalain ang lahat ng ito, maaari pa nitong baliwalain ang pag-atake ng kidlat habang nasa tubig sa ganitong antas. Ngunit ngayon ay nagpapakita pa rin ito ng pag-iwas sa aqua crystal at nananatili pa rin itong sumusunod sa kanyang likas na ugali. Gayunpaman, sa madaling salita, ang buong baybayin ay nawala na para sa imperyo. Nawala sila ng lahat ng mga yaman, kabilang ang mga minahan, pagkain mula sa dagat, mga materyales na galing sa Corelay para sa mga pantulong na gamit, at lahat ng iba pa. Ngayon, kung kailangan nilang kumuha ng tubig dagat ay kailangan nilang mag-isip ng 2 beses. Ang mga porpes ay nakuha na ang buong baybayin. Sa sandaling ito, nagulat si General Fisher sa biglang pagbabago at may pakiramdam siyang may kaugnayan ito kay Sam. Ngunit hindi niya alam kung paano, at sa sandaling iyon ay isang liham ang ibinagsak sa pintuan ng kanyang pansamantalang tahanan. Kumusta na ang mga porpes? Para sa impormasyon, kung gusto mong sisihin ang sinuman, sisihin mo ang mga taong nagnanakaw ng aqua crystal. Ang kristal ang nagpapahinto sa mga porpes, at ngayong inalis ninyo ito ay may bagong mga kapitbahay na kayong kasama sa dagat. Salungguhit Sam. Napaupo nang bigla si General Fisher sa kanyang upuan at hindi alam kung paano kikilos. Talagang pinalakas ni Sam ang kanyang laro. Mula nang kidnapin ng Duke ang kanyang mga kaibigan, pinaiiral niya sa mga tao na sirain ang buong baybayin. Ang dagat na isang kayamanan ay ngayon ay isang mapanganib na lugar kung saan maaari kang pumunta ngunit hindi na makakabalik. Kung malalaman ng mga tao na ang kanilang kasakiman ang naging dahilan nito, ano ang mararamdaman nila? Kung malalaman nila na pinainis ng kanilang emperador ang isang tao, at lalong pinainis pa ito ng kanilang duke sa pamamagitan ng pagkakahawak sa kanyang mga kaibigan bilang bihag, at ang taong iyon ay ibinuhos ang kanyang galit sa kanila, ano ang mararamdaman nila? Ngayon, ang mga tao ng imperyo ay kasangkot na rin. May pakiramdam siyang kung hindi pa lumala ang mga bagay, baka tinatrato na lang ni Sam ang mga minahan at umalis na. Sa sandaling ito, isa pang nakakagulat na balita ang dumating sa kanya, ang lagda ni Sam ay natagpuan sa isa sa mga inabandonang minahan malapit sa bayan ng mga Manero. Nangangilabot siya dahil sa ito. Maaari na niyang hulaan kung ano ang ginawa ni Sam sa minahan. Kaya tanong niya, ano ang kalagayan ngayon? Nang maunawaan niya ang kalagayan, hindi na niya alam kung ano ang gagawin pa. Lahat ay nahihilo sa mga minahan. At nang subukan nilang sunugin ang mga gas, nagkakaroon sila ng pagtatae. Hindi niya alam kung paano kikilos o paano ire-report ang sitwasyon, kaya't iniwan na lang niya ang trabaho sa taong namamahala. Matapos niya kalmeyan ang sarili ng kaunti, binigyang pansin niya ang lahat ng sitwasyon at nakita niya ang isang bagay na pareho sa lahat. At iyon ay hindi direktang sinasaktan ni Sam ang mga tao at hindi siya gumawa ng anumang labis na aksyon. Mabagal at tahimik niyang ginagawa ang kanyang mga hakbang, at hindi niya rin sinira ng permanente ang mga pangunahing bahagi ng anumang yaman. Siyempre, hindi maibabalik agad ang mga taniman at minahan at wala pa silang paraan para gawin ito, ngunit hindi ibig sabihin noon na hindi alam ni Sam ang mga paraan. Para sa kanya, kung gusto ni Sam na sirain ito ng permanente, maaari niya itong basta na lang pasabugan tulad ng ginawa niya sa pamilyang Van. Ngunit walang ganitong bagay na nangyari. Agad niyang tinawagan ang Duke mula sa kalapit na mansyon ng Marquess at iniulat ang kanyang mga napagtanto. Mula noon lamang nila napagtanto na pinapabayaan lang sila ni Sam, at nang maalala ng Duke ang mga bagong utos ng emperador, bigla siyang natakot. Sa lahat ng panahong ito, tanging sinasabi na lang nila na magnanakaw si Sam at mahinahon lang siya sa kanyang mga aksyon. Kung may parating na ang utos ng emperador at maputin siya ng lahat ng tao, maaaring maging parang terorista na siya sa kanyang mga aksyon. Sa huli, gaano pa kayo ng isang tao sa opinyon ng iba, labis pa rin para sa isang mapagmataas na kabataan na tiisin ang milyon-milyong tao na tumatawag sa kanya ng terorista at nananakit ng salita sa kanya. Gusto gamitin ng emperador ang opinyon ng publiko para hirapan si Sam. Gusto niyang mawala ng kontrol si Sam at magwakas ng lagim, dahil sa ganitong sitwasyon ay madaling gumawa ng pagkakamali ang isang tao.
Mas mabuti pa kung tuluyang mabali ang kanyang isip, iyon ay magiging napakabuti para sa kanila. Ngunit talaga bang isang karaniwang tao si Sam? Sa lahat ng panahong ito, tanging pagkakasira lang ng mga bagay ang nakita nila kay Sam, ngunit hindi nila napagtansya ang laki ng pinsalang kanyang ginawa at tiyak na hindi nila sinuri ang kanyang mga aksyon. Ngayon, kung isasaalang-alang nila ang kanilang mga bagong napagtanto, maaaring hindi maganda ang kalalabasan para sa kanila. Mas mabuti na lamang kung hindi mangyari ang mga iyon. Huminga siya ng malalim at nagbigay ng utos na manipulahin ang mga tsamba at ipag-utos sa kanyang mga tauhan na huwag ilathala si Sam bilang isang terorista. Ngunit ang pinakamasamang bahagi ay huli na siya. Ngayon, tinitingnan ni Sam ang isang liham na ipinasa sa kanya ng isang ahente ng Blackwater tungkol sa balita na siya at ang kanyang mga kaibigan ay mga terorista. May labis na masamang ngiti sa kanyang mukha. Kabanata 244. Hawak ni Sam ang liham at isinara ang kanyang mga mata. Ngayon ay bumabalik na siya sa lawa kung saan matatagpuan ang banal na dimensyon. Tiningnan ni Philip ang liham at nagulat din siya sa mga nilalaman nito. Hindi niya inakala na tatawagin silang mga terorista. Iniisip niya kung nalulungkot, galit, o nalulumbay si Sam, ngunit hindi niya maunawaan ang emosyon ng kaibigan. Matapos ang ilang sandali, kinapalan niya ang mukha at tanong. Mabuti ka lang ba? Ano na ang gagawin natin susunod? Binuksan ni Sam ang kanyang mga mata at lumabas ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Tumayo siya at nagsalita. Marami na akong mga titulong nakuha sa buhay ko at pinaghirapan ko ang bawat isa sa mga ito. Totoo naman na hindi ako mahilig sa mga bagay na nakukuha ng libre ng walang pagsisikap at kwalifikasyon. Kaya ngayong binigyan ako ng isang titulong hindi ko pa naranasan o pinaghirapan, bakit hindi ko itong gawing totoo? Nakita nila akong isang artisan, nakita nila akong isang mandirigma, nakita nila akong isang dalubhasa sa formasayon, nakita nila akong isang tagapagturo ng hukbo, at nakita nila akong isang negosyante. Nakita nila ako sa lahat ng mga anyong ito, kaya ibinigay nila sa akin ang mga titulong iyon. Ngayon, hindi pa nila nakikita akong isang terorista, ngunit binibigyan na nila ako nito. Kaya't ipapakita ko sa kanila kung paano maging isang terorista. Tiningnan niya si Philip na nagulat sa kanyang mga salita at nagsalita ng malamig na boses. At ano ang ginagawa ng isang terorista? Lumilikha ng takot. Masyado nang matagal ang emperador sa kanyang posisyon kaya naramdaman na niya ang pagiging makasarili, kasakiman, karangyan, paggalang, at pagpupuri. Masyado na niyang naramdaman ito kaya naniniwala na niya na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Ngayon, ipaparamdam ko sa kanya ang takot. Sa lahat ng mga pagkakataong ako'y naging iba, palagi akong kakaiba, at ngayon ay magiging isang kakaibang terorista ako na ipapakita kung paano naramdaman ang takot. Ang buong mundo ay mangangatog at iisip ng minsan, 2 beses, 3 beses, 10 beses at daan-daang beses bago bigyan ako ng isang titulong hindi ko nararapat. Ipapaiyak ko ang emperador sa takot. Ipapaalam ko sa kanya na pinagsisihan niyang isinilang siya. Pagkatapos kong tapusin siya, dapat niyang maramdaman na kailangan niyang humingi ng pahintulot sa akin para lamang huminga. Sumigaw si Sam sa pagtatapos ng kanyang mga salita habang titingin pataas. Tiningnan niya si Watt at nagsalita. Maghanda ka na, magiging abala tayo ng husto. Pagkatapos noon ay lumabas siya at kinuha ang Harbinger habang naglalakbay patungo sa kanyang susunod na destinasyon. Naglalakbay siya patungo sa lupain ng Duke ng Timog Kanlurang Bituin. Ito ang susunod na target ng kanyang mga plano. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya gagamit ng mga parehong paraan tulad ng dati. Lahat ng bagay ay may halaga. Kahit na hindi niya alam kung ano ang iniisip ng iba, kahit na hindi niya alam kung paano sila nananakit ng salita sa kanya, wala pa ring sapat na karapatan ang emperador na tawagin siyang terorista. Hindi pinapayagan ng kanyang pagmamataas at pagmamayabang na mangyari iyon, hindi bababa ng walang bayad na ibabayad. Para sa bawat titulong kanyang nakuha, nagbayad si Sam ng halaga. At para sa pagiging teroristang tinawag nila siya, kailangan nilang magbayad ng halaga. Sa lahat ng panahong ito, hindi niya sinaktan ng husto ang mga likas na yaman dahil hindi niya akalain na ang kalikasan ang dapat magdusa dahil sa mga pagkakamali ng tao, at ang bawat likas na yaman ay isang regalo. At pagkatapos matuno ang imperyong ito, ang kalapit na imperyo ang mamumuno para pagsamahin ito. Sa oras na iyon, hindi magkakaroon ng problema ang mga tao dahil maaaring ayusin muli ang mga lugar na kanyang hinawakan. Ngunit ngayon, dahil tinawag siyang terorista at pinili ng mga tao na maniwala dito, kailangan nilang magdusa ng kaunti. Dahil gusto gamitin ng emperador ang mga tao laban sa kanya, pwede rin naman siyang makipaglaro ng ganito. Sa lungsod na hangganan ng lupain ng Duke ng Timog Kanlurang Bituin at ng Katimugang Bituin, tumigil muna si Sam at bumisita sa lokal na sangay ng Blackwater.
May hawak siyang isang token na magbibigay sa kanya ng access sa lahat ng sangay sa imperyo, at maaari siyang mangolekta ng impormasyon at magbigay ng mga gawain mula sa anumang sangay ng Blackwater. Ngunit paano niya alam na hindi siya trader ng Blackwater? Dahil sa karamihan ng mga kaso, ang mga organisasyong hindi maayos ay may mas maraming integridad kaysa sa gobyerno. Totoo iyon sa dalawang buhay niya. Ang gobyerno dahil sa kanilang kapangyarihan at mukha ng katarungan, ay palaging nakakaramdam ng pagiging higit at pagmamataas. Unti-unti nilang nakakalimutan na sila ay nasa isang relasyong magkakasama sa mga tao. Ngunit ang mga organisasyong gumagawa ng mga organisadong krimen ay nananatili sa kadiliman at tinatamasa ang maliit na kalayaan na alam nilang ang kanilang pag-iral ay nakadepende sa kanilang mga kliyente na mga tao naman. At isang malaking kliyente tulad ni Sam ay hindi nila gustong mawala. Kaya tapat silang nagtatapos ng kanilang mga gawain. Ngayon ay narito si Sam para maghanap ng impormasyon at magbigay ng ilang impormasyon. Ipasabi na pumasok ako sa katimugang bituin at idagdag ang isang pahayag, ang sinumang may lakas ng loob ay maaaring subukang hulihin ako at ibigay sa kanila ang impormasyon kung saan ako papasok para umatake. At sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-aalala sa sinumang nagbabantay. Hindi ako mananagot sa kanilang mga buhay. Sabihin sa mga mamamayan na si Sam na ngayon ay isang terorista ay magiging tunay na isa na dahil inakala ng mga awtoridad na ganoon siya. Sabihin sa kanila na ibinente na ang kanilang mga buhay, dahil hindi pinapahalagaan ng imperyo si Sam, hindi na rin niya papahalagahan ang mga mamamayan ng imperyo. Kung gusto nilang mabuhay, sabihin sa kanila na layuan ako. Pagkatapos ay ikalat ito sa katimugang bituin. Binigay ni Sam ang lahat ng impormasyon at umalis na. Pumasok siya sa banal na dimensyon sa kagubatan at nagsalita kina Philip at Jack. Sa tingin ko ito na ang huling pagkakataon kung gusto ninyong umalis. Sa pagkakataong ito ay seryoso na ang mga mangyayari. Hindi na ito magiging madali, at sa pagkakataong ito ay hindi lamang mga awtoridad ang magiging kalaban natin, isusulat din ng kasaysayan na ako ang kontrabidang pumutol sa imperyo sa mga piraso. Kung ayaw ninyong dalhin ang kasalanan o bigat nito sa inyong mga balikat, mas mabuting umalis na kayo ngayon. Ihahatid ko kayo sa hangganan ng imperyo, at makakalaye kayo. Maaari pa kayong sumali sa Thunder God Temple. Tanging katahimikan ang nakuha niyang sagot. Pagkatapos ay nagsalita siya, kung gusto ninyong maghanda, pumunta kayo at magsanay. Malalaking hamon ang darating sa atin, kaya magsanay kayo sa paglikas, pagpatay ng lihim, at mga pamamaraan ng pagtakas. Sa mga salitang iyon ay tumakbo silang dalawa patungo sa ikalawang palapag ng tore. Tiningnan ni Sam si Watt at nagsalita. Pumunta ka at magsanay. Kailangan kong maging handa ng lubusan. Samantala, sa kabisera ng imperyo at sa palasyo ng imperyo. Isang lalaking kilala ni Sam ang pumasok. Siya ang taong pinakamababantayan ni Sam sa buhay niya at isang lalaking hindi pa niya lubos na maunawaan. Pumasok siya sa palasyo ng imperyo na parang sariling bahay lang niya. Pumasok siya sa korte ng imperyo at sumigaw. Emperador Orion, lumabas ka rito. Lumabas ang emperador at tiningnan ang lalaki ng galit. Vickers, ilang beses ko na bang sinasabi sa iyo? Huwag mong tawagin ako parang isang utusan mo. Ako ang emperador. Oo. Ang lalaking ito ay si Vickers, ang lalaking nakilala ni Sam dati. Ang nakakatakot na lalaking nasa gitna ng edad na nakita sa isang sulyap lamang na may dalawang elemento si Sam. Ito ang lalaking hindi maaring maunawaan ni Sam. Maaari mong ibulalas ang iyong marupok na pagmamataas mamaya. Narito ako para pag-usapan ng ibang bagay. Seryoso si Vickers ngayon, hindi tulad noong kausap niya si Sam dati. Ano ito? Ano ang aking pangako sa imperyo? Bakit mo tinatanong iyan ngayon? Tahimik lang si Vickers, at nagpatuloy ang emperador. Ibabantayan at ililigtas mo ang imperyo kung may pagsalakay para iligtas ito. Ano naman ang aking tungkulin? Tagapagbantay ng imperyo. Natatandaan mo bang hindi ako makikialam sa mga hidwaan sa loob ng inyong gobyerno at sa mga bagay na inyong ginagawa? Nakunat ang noo ng emperador at nagsalita. Ano ang ibig mong sabihin nito? Si Sam. Kilala mo ba ang lalaking iyon? Mas kilala ko pa siya kaysa sa inaakala mo. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Pagod ka na ba sa iyong kapangyarihan? Sa tingin mo ba ang isang duwag na bata ay makakapagbanta sa aking kapangyarihan? Kapangyarihan. Mamatay ka sa loob ng ilang buwan. Sa tingin mo ba siya ay isang batang maliit na pwede mong saktan ng iyong kapangyarihan? Ngayon ay tinatawag mo pa siyang terorista. Nawawalan ka na ba ng isip? Kung talagang lilipat siya sa kaaway na imperyo, walang silbi ang iyong mga hukbo. Alam mo ba kung paano niya sinanay ang isang batalyon at nanalo ng isang lungsod na hindi man maabot ng iyong malalaking hukbo? Kung siya ang magsanay ng kanilang mga hukbo, ano sa palagay mo ang mangyayari?
At pinatay niya ang isang general, isang nascent stage cultivator, parang isang asong namatay sa rabies. Dahil mas malakas ka kaysa sa isang nascent, sa tingin mo ba makakalusot ka sa iyong kapalaran? Maaaring mas malakas ka kaysa sa isang nascent, ngunit para sa kanya ay hindi gaanong naiiba ang isang nascent o isang transcendent dahil napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Kung makapag-isip siya ng paraan para patayin ang isang nascent, makakapag-isip din siya ng paraan para patayin ang isang transcendent. Wala itong pagkakaiba. Kung hindi ka susubukang makipagkasundo sa kanya, huwag kang tatakbo sa akin. Hindi ako makikialam. At para sa impormasyon, ang dagat ng indigo at buong baybayin ay hindi na ninyo makokontrol. May isang transcendent level na purpose kasama ang mahigit 10 pre-transcendent level na purpose na sumasakop sa buong baybayin. Baka sakaling magtagumpay ka sa pagharap sa kanila. Kabanata 245. Matapos sabihin ang kailangang sabihin, umalis si Vicker sa lugar. Ang kanyang pangako sa imperyo ay tanging pagbabantay laban sa mga banta mula sa labas lamang, hindi sa mga hidwaan at isyu sa loob ng bansa, at tiyak na hindi para sa mga isyong kinasasangkutan ng marupok na pagmamataas ng emperador. Marami rin siyang binabantayan ng mga bagay. Pumunta siya rito para ipakita kung gaano niya seryosohin ang lahat ng ito at bigyan ng payo ang emperador na huwag labis na pasiglahin si Sam. At karamihan sa mga ito ay dahil sa ilang makasariling dahilan. Ibig sabihin, hindi siya sigurado na kayang hawakan si Sam kung lilipat ito sa kaaway na imperyo. Tama iyon, sinundan niya ang mga aksyon ni Sam, at ang pinakamahalagang napagtanto niya ay tungkol sa talino nito sa pagtuturo ng mga estratehiya ng digmaan. Maaari siyang makipaglaban sa kaaway na emperador na kasing antas niya, ngunit hindi niya kayang salakayin ang mga sundalong mababa ang antas dahil hindi ito etikal. Ngunit kung nasa kabilang panig si Sam, walang tiwala siyang mananalo ang Orion. Napakabaliw na ang isang batang lalaki ay maaaring gumawa ng ganitong kalaking pagbabago, ngunit iyon ang malungkot na katotohanan na hindi niya maaring tanggihan. Ngunit baliwala ang kanyang mga pagsisikap, hindi dahil hindi pinakinggan ng emperador ang kanyang mga salita kundi dahil huli na ito, sobrang galit na si Sam at nawala na siya ng lahat ng pag-asang makipagkasundo. Ngayon ay naglalakbay siya patungo sa minahan ng Metal Elemental Spirit Stone sa lupain ng Duke ng Timog Kanlurang Bituin. Ang balita tungkol sa kanyang hamon sa emperador at ang kanyang pahayag na magiging teroristang tinawag siya ng mga awtoridad ay nagulat sa mga mamamayan, at ngayon ay nagsisimula na silang magtanong-tanong tungkol sa katotohanan ng pahayag ng emperador. Ngunit ang susunod na impormasyon ay nagpalipat ng pansin nila. Ito ay balita tungkol sa paano maingat na binalak ni Sam na patayin ang isang general. Ang balitang ito kasama ng unang balita na magiging parang terorista si Sam ay nagdulot ng takot sa kanila na baka sila ay atakihin. Lalo na ang mga manggagawa sa mga minahan at taniman. Hindi nila alam kung paano haharapin ito. Parang may isang hindi nakikitang espada na nakasabit sa kanilang leeg. At seryosong isinasaalang-alang nilang umalis sa mga minahan. Ngunit sa sandaling ito, may isang kawili-wiling anunsyo na dumating mula sa anak ng Duke ng Timog Kanlurang Bituin. Hindi siya kapantay ng edad ni Sam. Isa siyang Grand Realm Cultivator at kapantay ng edad ng Prinsipe ng Trono. Huwag kayong mag-alala tungkol sa taong pangalang Sam. Isa lang siyang sanggol na hindi alam kung ano ang kanyang nilalaro. Hindi ako naniniwala na kayang niyang patayin ang general at wala siyang posibilidad na gawin iyon. Manggagawa lang ng maayos ang lahat ng tao mula sa mga minahan at taniman. At kung gustong makialam ng bastardo na ito sa inyo, kailangan niyang lampasan muna ako. Nang marinig ni Sam ang buong anunsyong ito, ngumisi siya at nagsalita sa kanyang mga kaibigan. Sa tingin ko kailangan nating gumawa ng daan palabas. Pagkatapos noon ay diretso silang pumunta sa kabisera ng lupain ng Duke, at dahil hindi naman ito masyadong malayo, nakarating sila roon sa loob ng isang araw. Nasa loob na sila ng lungsod ng Timog Kanlurang Bituin at plano na ni Sam na harapin ang lalaking iyon. Pagkatapos naman, sinabi niya ang salitang, bastardo, at kailangan niyang bayaran ito. At makalawa pa, noong gabi, may isang bagay na bumaril patungo sa anak ng Duke at isang malaking pagsabog ang nangyari. Ganap na sinira nito ang buong manor kasama ang anak ng Duke. Ito ay dahil sa impact cannon. Ngunit hindi naman impact crystal shell ang bumaril ni Sam kundi isang energy cell. Pinagambala lang niya ang cell at binaril ito ng mabilis para tumama sa lalaking iyon. Bagamat hindi makakasira ng nascent ang pagsabog, ang isang Grand Realm Cultivator ay nasa sakop pa rin nito. Matapos mamatay ang lalaki, sumigaw si Sam ng malakas sa lungsod ng Timog Kanlurang Bituin, na ang kanyang boses ay umabot sa halos kalahati ng lungsod. Kung gusto ninyong mabuhay, mas mabuting isara ninyo ang inyong bibig at huwag makialam sa mga bagay na hindi ninyo dapat alam. Dahil kung gusto kong mamatay kayo, mamamatay kayo.
Walang garantisya ng kaligtasan para sa inyong mga buhay at kahit ang inyong pamilyang imperial ay hindi kayo mapoprotektahan mula sa akin. Umalis siya sa lungsod ng kasing bilis ng kanyang pagpasok doon. Halos ginawang mga tanga nito ang lahat ng nascent stage cultivators at Grand Realm cultivators. Napatunayan na si Sam na isang tunay na problema. At ang pinakamasamang bahagi ay hindi nila maaring humiling ng tulong mula sa kabisera ng imperyo dahil isa lang namang Great Realm cultivator si Sam at ang isang lupain ng duke ay may maraming nascent, nakakahiya nga namang humingi ng tulong. Ngunit ano naman ang magagawa nila? Mayroon si Sam ng isang maraming gamit at kapaki-pakinabang na bagay, ang Divine Dimension. Sa mas mataas na mga realm, ang Divine Dimension ay isang napakahalaga at mahalagang bagay. Kahit pa si Ling Tia na nagbigay sa kanya ng Divine Dimension na ito ay hindi maiisip na gagamitin ito ni Sam bilang isang paraan para makatakas. Maaari itong ituring na isang uri ng kawalan ng hiya. Dahil ginagamit ni Sam ang kawalan ng alam ng mga tao para makapasok at makalabas ng kanilang mga tahanan ng gusto niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-atake ay hindi walang kahihinatnan. Natatakot na ngayon sa kanya ang lahat ng mga opisyal, ngunit may isang tao na labis na nagalit sa kanya, ang mismong duke. Sa pagkakataong ito, hindi na mahinahon ang reaksyon tulad ng sa katimugang bituin. Itinalaga ng duke ang buong hukbo ng mga tagapagbantay ng lungsod at mga sundalo mula sa base na hanapin si Sam. Lumakas ang paghahanap sa lahat ng mga kalapit na kagubatan, at nagulat si Sam na naghahanda na sana siyang maglakbay patungo sa kanyang orihinal na destinasyon. Maaari siyang gumalaw ng kasing bilis ng isang peak level 5 na hayop kapag nakatuon lamang siya sa paglalakbay. At ngayon na ang buong kagubatan ay puno ng mga sundalo at nag-ulo na, hindi na magiging madali ang mga bagay. Hindi niya inakala na magiging ganito kalakas ang reaksyon. Namangha talaga si Sam sa pagiging mapagpas siya ng duke. At bagamat parang galit lang ang dahilan ng kanyang desisyon, ito naman ay tamang gawain. Dahil alam nila na ginagamit ni Sam ang mga kagubatan para maglakbay at dahil hindi nila alam ang kanyang destinasyon o lokasyon, mahirap siyang hanapin dahil malaki ang lugar na kailangang suriin. Ngunit ngayon ay alam na nila kung nasaan si Sam dahil sa kanyang malakas na pahayag. Bagamat nagdulot ito ng takot sa mga tao tulad ng gusto ni Sam, ibinigay din nito ang kanyang lokasyon, at batay sa kanyang kasalukuyang lugar, madaling mahulaan ang kanyang susunod na destinasyon. Ang mga minahan ng metal ng Timog Kanlurang Bituin. May iisang tamang ruta lamang, at kung masasakop nila ang kagubatang nakapalibot sa lugar na ito, may pagkakataon silang mahuli si Sam. Oo naman, maaaring mawala ng buhay ang ilan sa proseso. Ngunit kung isa sa alang-alang ang laki ng banta na maaaring idulot ni Sam sa imperyo, ito ang pinakamabuting pagpipilian. Ito ang pagpipilian na hindi nagawa ng duke ng Katimugang Bituin, kaya't nakatakas si Sam ng ligtas. Ngayon ay nasa gitna ng kagubatan si Sam at nakatayo sa ilalim ng isang puno. May dalawa siyang pagpipilian, una, maglakbay gamit ang mga shadow mice at mag-ingat na hindi sila maabala ng mga hayop, ngunit halos imposible iyon dahil ang mga shadow mice ay mahusay na pagkain para sa mga uri ng ahas. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi sila makakaligtas sa ligaw. Ang pangalawang pagpipilian ay pumasok na lang siya sa Divine Dimension at maghintay hanggang sa matapos ito. Dahan daw ang gumalaw gamit ang drunkard sa ilalim ng lupa. Ngunit ang problema ay maaaring subukan ng mga taong ito na maghanap sa ilalim ng lupa, at ang huling bagay na gusto niya ay mapunta ang kanyang Divine Dimension Crystal sa kamay ng mga taong ito. Hindi nila maaaring itago ito sa kanilang mga storage ring, ngunit maaari nilang ilagay sa maingat na pagsubaybay. Siyempre, makakatakas pa rin siya ngunit malalantad na ang kanyang lihim. Pinili niya ang ikatlong pagpipilian, pilit na alisin ang mga taong ito. Hindi niya ibabago ang kanyang plano, kailangan niyang pumunta at sirain ang mga minahan ng metal, ngunit bago iyon ay kailangan niyang pilitin ang mga taong ito na ihinto ang paghahabol sa kanya. Mula sa kanyang pagtatansya, may isang nascent at mahigit 10 Grand Realm Cultivator kasama ng maraming Great Realm Cultivator. Mabagal silang umaasenso at maaaring may 5 minuto pa si Sam bago sila makarating sa kanya. Kumuha si Sam ng isang energy crystal at pinagambala ito. Ngunit hindi niya ito ibinato patungo sa kanila kundi patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. At kasabay nito ay gumalaw na siya. Matapos mangyari ang pagsabog, biglang naging magulo ang mga hayop at pumunta si Sam patungo sa lugar ng pagsabog. Sinundan siya ng mga tropang naghahabol sa kanya patungo sa lugar ng pagsabog. Ngunit hindi ito natigil doon. Kumuha si Sam ng mas maliit na energy crystal na kasing laki ng kanyang kamao at ibinato ito palungong-lungo ng kagubatan. Sa ngayon, napakalaki na ng kaguluhan sa kagubatan, at biglang may isang malaking aura na nagmula sa malalim na bahagi ng kagubatan.
Ngumisi si Sam dito, kumuha siya ng isa pang mas maliit na energy crystal at ibinato ito mula sa lugar kung saan nagmumula ang aura. Sa pagkakataong ito, bigla siyang nagbago ng direksyon at gumalaw patungo sa mga tropa. Isang malaking uri ng elepante ang sumunod sa kanya. At sa likod ng elepanteng iyon ay marami pang mga uri ng elepante ang nagsimulang dumating. Ito ang mga Panginoon ng teritoryong ito at ang kagubatan ng kanilang tahanan. Dahil ang kanilang tahanan ay sinisira, syempre namang lalabas sila. Sa sandaling ito, nagulat ang Nascent na pumasok lamang sa kagubatan dahil sa mga pagsabog ng maramdaman ng aura ng mga elepanteng paparating sa kanya. Nawangis ang kanyang isip at matagumpay na nalipat ang kanyang pansin mula kay Sam. At iyon na lang ang kailangan ni Sam. Matapos sakitin ang mga hayop patungo sa kanila, kumuha siya ng Harbinger at biglang umangat sa himpapawid. Mabilis siyang nawala parang hindi siya naroon. Hindi alam ng Nascent na namamahala sa paghahabol kung ano ang gagawin. Dahil alam niya ang mga hayop na elepante. Ang mga lumabas ay level 4 at level 5 lamang, ngunit ang mga elepante ay naninirahan sa mga komunidad at ang kanilang pinuno ay level 6. Kung hindi niya maayos na haharapin ang sitwasyon, tiyak na may problema na maghihintay sa kanila. Maaaring masira ng mga elepante ang lungsod. Kaya't nagsimulang mag-utos siya sa mga sundalo na dahan-daang umatras. Mabilis na nakatakas si Sam sa sitwasyon. Bagamat parang madali lang para sa kanya ang sitwasyon, kinakabahan siya. Ang mga energy cell ay isang problema dahil maaari itong magdulot ng magkakasamang pagkawasak sa kanya at sa kaaway. Hindi angkop ang mga Shadow Mai sa ligaw. Dahil hindi naman maliit ang kanilang presensya ngunit hindi rin sapat na malakas para iwasan ng mga hayop. Maaari lamang lokohin ng drunkard ang paningin, hindi ang ibang mga pandama. Maaari pa rin siyang makatakas gamit ang Divine Dimension. Ngunit magdudulot ito ng ilang haka-haka. Maaaring isipin ni Sam na mas mahusay siya kaysa sa iba ngunit hindi niya maiisip na lahat ng tao sa imperyo ay bobo. Alam niya ng husto kaysa sa iba na ang mga haka-haka batay sa Loika ay kadalasan ay tama, at ang biglaang pagkawala ni Sam mula sa isang lugar ay magdudulot ng mga haka-haka. Kung may parating ito sa mga nakatataas at may isang taong alam ang tungkol sa Divine Dimension, maaari siyang maproblema. Pagkatapos naman, walang guarantee siya na ang Divine Dimension ay hindi matatalo. Ngayon, sa kanyang mga aksyon ay maaari niyang pigilan ang ilan sa mga haka-haka, at sa tingin ng mga tao ay palagi niyang ginagamit ang kagubatan bilang tanging takip. Para naman sa kanyang pagpasok ng lihim sa lungsod, maaari nilang ituring na dahil sa mga pamamaraan ng pagbabago ng anyo at sa kanyang mga kasanayan. Kabanata 246. Malapit na ang mga minahan ng metal sa Timog Kanlurang bituin at mapanganib para kay Sam na gumawa ng mga kilos na makikita ng lahat. Kung katulad ito ng mga minahan sa katimugang bituin dati, baka maayos pa dahil lahat ng kanyang mga paraan ay tahimik at komplikado. Ngunit ngayon na kailangan niyang turuan ng leksyon ang emperador sa pagtawag sa kanya ng terorista, kailangang gumawa si Sam ng mga kilos na makikita ng lahat. Kailangan niyang lumikha ng takot sa mga mamamayan, manggagawa, at opisyal. Ang pinakamabuting paraan para gawin ito ay ang pumatay ng mga tao nang walang tigil, ngunit hindi ito gusto ni Sam kaya pipiliin niya ang pangalawang pinakamabuting opsyon. Gagawa siya ng pinsala sa paraang nakakatakot. Hindi niya kailangang direktang pumatay ng mga tao, ngunit kailangang tiyakin na alam nilang kayang niyang patayin sila. At ang takot na ang kanilang buhay ay nasa kamay ng isang hindi kilalang tao na may moibong kumilos ay isang bagay na mahirap malampasan. Lumipat si Sam patungo sa mga minahan ng metal sa kanyang buong bilis. Hindi niya namalayang gumawa siya ng magandang desisyon sa pag-aakit ng mga hayop patungo sa mga puwersa mula sa Timog Kanlurang bituin. Dahil dito, napagtanto niya na hindi madaling makakuha ng mga pampalakas ng lakas ang mga minahan ng metal, at dahil dito ay nakaisip siya ng bagong ideya at natuklasan ang isang bagong paraan ng pag-atake sa mga lungsod at lupain ng duke. Iyon ay ang paggamit ng mga hayop, at maaari niyang gawin ito rin sa mga minahan ng metal. Ang mga minahan ng metal ng lupain ng duke na ito ay may tatlong minahan. Isa rito ay ang mga metal elemental stone, at ang dalawa pa ay mga minahan ng dalawang magkaibang uri ng metal. Kung ang tatlong lugar na kanyang sinira sa Katimugang Bituin ay ang tatlong pangunahing yaman ng Katimugang Bituin, ang lugar na ito ay isa lamang pangunahing yaman ng Timog Kanlurang Bituin. Siyempre, may ilang maliliit na minahan at taniman ng mga halamang gamot ngunit hindi sapat ang mga ito para matugunan ang pangangailangan sa loob ng lupain ng duke, lalo na para sa pag-export. Ngunit ang minahang ito ay pangunahing pinagkukunan ng kalakalan ng lupain ng duke. Hindi lamang nito natutugunan ang pangangailangan ng lupain ng duke sa metal elemental stone kundi pati na rin ang mga supply ng Katimugang Bituin at Timog Silangang Bituin ay mula rito.
Ngayon ay tinititigan ni Sam ang lugar na ito mula sa isang kalapit na bundok at nagpaplano kung paano haharapin ito. Maaari niyang gamitin muli ang mga tsintsila, ngunit hindi makakamit ang kinakailangang epekto. Kailangan niyang gumawa ng malalaking eksena at mag-iwan ng isang napakalaki at matingkad na simbolo na nakakatakot sa mga taong nakapalibot dito. At lahat ng ito ay isang lugar na puno ng metal. Ang problema sa lungsod ng Timog Kanlurang Bituin ay maaaring tumagal ng hindi bababa sa 1 linggo bago matapos, at iyon ay batay sa pag-aakalang maaari nilang takutin ang mga elepante at paalisin sila. Kung magiging labanan ito, magtatagal pa ito. At 2 araw na ang lumipas sa paglalakbay. Kaya't may 5 araw si Sam para harapin ang lugar na ito at umalis. Dahil walang ibang pangunahing yaman ang lupain ng duke na ito, maaari na lamang siyang umalis mula rito. Nang makita niya ang lugar na puno ng metal na ito, naisip niyang gumawa ng isang bagay gamit ang kuryente. Ngunit wala siyang lightning element na makakapagpadali sa kanya sa paglikha ng kuryente, at mahirap gumawa ng isang bitag tulad ng ginawa niya sa lungsod ng Blaze. Kailangan niyang tiyakin na hindi mawawala ang yaman at hindi maaring ma-access ng mga tao habang nagdudulot siya ng isang seryosong suntok na magdudulot ng takot sa mga tao. Mahirap siyang nag-iisip, at matapos ang 1 araw na pag-iisip ay isang ideya lamang ang pumasok sa kanyang isip. Ngunit para dito ay kailangan niya ng tulong ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang unang bahagi ng plano ay lumikha ng kaguluhan at gulo sa lugar. Kailangan niyang ipasok sa estado ng kaguluhan ang mga menero at opisyal. At para dito ay mayroon siyang isang perpektong opsyon. Ang mga methane grenade na ginamit niya sa kabisera ng imperyo para harapin ang mga taong gumagawa ng gulo. Ang mga granadang ito ay mahusay na gamitin para magdulot ng mga pinsalang makikita ng lahat. Noong susunod na araw, ang 4 na kanila ay umangat sa himpapawid gamit ang kanilang mga hayop. Sinimulan nilang ibagsak ang mga granada sa porma sayo ng minahan ng metal element spiritual stone. Ano ang nangyayari? May umaatake. Oh, puti tingnan mo iyan. May isang tao mula sa langit na nagbabagsak ng isang bagay sa porma sayon. Napakalaki ng kaguluhan ng mga manggagawa, at umalis sila ni Sam at ng kanyang grupo ng kasing bilis ng kanilang pagdating. Walang tunay na pinsalang nangyari. Puta, Jack, Philip, mas malakas pala ang porma sayon kaysa sa akala ko. Umalis na tayo sa lugar na ito. Sumigaw si Sam ng malakas at umalis ang 4 na kanila ng mabilis gamit ang kanilang mga hayop. Nawala sila sa kalapit na kagubatan. Pinoprotektahan ng porma sayon ang lahat ng manggagawa, ngunit ang pangunahing bagay ay nakita ng mga manggagawa ang epekto ng granada, at ang pag-atake ni Sam ay parang isang pagsubok lamang, parang hindi niya alam na may porma sayon na naroon sa una, at dahil nabigo ang kanyang pag-atake, umalis siya para makatakas. Nagdulot ito ng takot sa mga tao. Ngayong alam na ni Sam na hindi gagana ang minahan, baka sila naman ang sunod niyang atakihin. Ano ang mangyayari sa kanila kapag nasa kanilang tahanan sila? Narinig na rin nila na hindi na mag-aalala si Sam sa kanilang mga buhay ngayon at isang ganap na terorista na. Kahit na hindi nila alam na si Sam ang umaatake, nahuhulaan nila iyon mula sa mga tsamba na ginawa ng mga tauhan ng Blackwater. Ang nascent na tagapagbantay ng lugar ang pinakamalungkot. Pinapanatili niyang nakaabang sa paligid ng lugar at sinusuri ang lupa at langit para makita kung atakain ba ni Sam ito. Ngunit madaling nakalusot si Sam sa perimeter na kanyang itinayo at umatake sa minahan. At ang pinakamasamang bahagi ay bago pa siya makabalik sa minahan, nakatakas na ito. Parang isang makinis na dalag si Sam. Napakahirap siyang makita, at kahit na makita siya ay mabilis siyang makakatakas. Ang pinakamasamang bahagi ay ngayon ay umaatake na rin ang kanyang mga kaibigan. Binasa ng Nascent ang ulat dati. Kaunti lang ang aktibidad ng mga kaibigan ni Sam sa katimugang bituin. Ngunit sa sandaling tinalagang mga terorista sila, umaatake na rin sila. Isang henyo pa lang ay sapat ng problema. Ang tagapagbantay ay nananakit ng salita sa imperyo sa kanyang isip. Unti-unting nagsimulang matakot ang mga Menero, at ang takot ay napakahawahan. Isa-isa silang natatakot na manatili malapit sa mga minahan, kaya't napilitang bigyan ng bakasyon ng tagapagbantay ang lahat ng Menero sa 3 minahan. Tinihil ang lahat ng aktibidad sa pagmimina at isang espesyal na porma sayon ang isinaaktibo na bubukas kapag may isang pumasok na hindi dapat pumasok sa isang tiyak na sakop. Ngunit hindi nila alam na bago pa isara ang minahan, isang shadow mouse na ang pumasok ng buo sa minahan. Oo, nasa loob na ng minahan sina Sam at ang kanyang mga kasama. Sandaling makatakas sila ay nagkaroon ng kaguluhan ang mga Menero, at iyon ang pinakamabuting oras para pumasok. Matapos isara ang minahan, lumabas sila. Ang mga minahan ay nilagyan ng pinakamahusay na mga porma sayon na nakatutago na kayang nilang bilhin.
Dahil ang paglabas ng espiritual na enerhiya ay nakakaakit ng mga hayop, at kung may isang malakas na hayop na darating dito, magkakaroon ng seryosong pinsala. Ngayon ay nasa loob na ng minahan sina Sam at ang kanyang mga kaibigan. Sa lugar na ito ng pagmimina ay may kabuoang 3 minahan, 2 para sa metal at 1 para sa metal elemental spirit stone. Maraming spirit stone ang hawak ni Sam at ang kanyang kayamanan ay halos katumbas ng taonang ani ng minahan. Karaniwan, ang minahan ng spiritual stone ay hindi mauubusan ng supply sa loob ng daan-daang taon. Bumubuo sila gamit ang isang spiritual meridian bilang pangunahing bahagi, isang likas na nabuong sangkap na may puro espiritual na enerhiya, at ang enerhiyang lumalabas mula rito at naipon sa paligid ay nagdudulot ng pagbuo ng mga spirit stone. Kaya't nananatili sila roon sa loob ng daan-daang taon, at maaari lamang pansamantalang sirain ito ni Sam. Iyon ang dahilan kung bakit siya naglagay ng isang bitag sa lungsod ng Blaze, at ngayon ay plano rin niyang gawin iyon. Ngunit bago iyon ay may isa pang bagay pa siyang gagawin, at iyon ay tungkulin ng kanyang mga kaibigan at mga hayop. Iyon ay ang pagkuha ng mga spirit stone. Ngayon, ang buong minahan ay napapalibutan ng mga sundalo at lahat sila ay nakatutok sa pagprotekta ng perimeter. Kaya't ngayon ay may magandang pagkakataon sina Sam at ang kanyang mga kaibigan na mangalap ng mga spirit stone. Ang metal element spirit stone ay maaaring makabili ng hindi bababa sa 4 na karaniwang spirit stone. Kaya't habang naghahanda si Sam para itakda ang kanyang plano, ang kanyang 3 kaibigan kasama ang mga hayop ay naglalakbay para kumuha ng mga spirit stone. Siyempre, hindi nila maaaring kunin ito ng lahat ng sabay-sabay. Maaari nilang kunin ang 100,000 o 200,000 lamang. Ngunit hindi pangunahing layunin ang mga spirit stone, ginagawa nila ito para makakuha ng mabilis na kita. Samantala, naghahanda na si Sam. Matapos ang 4 na araw, tapos na sina Sam at ang kanyang mga kaibigan. Handa na silang umalis, at sa parehong oras ay nahihirapan na ang mga taong nasa labas. Nararamdaman nila na puro biro lang si Sam at nauubos na ang kanilang pasensya. Kaya't oras na para silang umalis. Ngunit bago sila umalis, pumasok sila sa isang espesyal na lugar sa lugar ng pagmimina, ang bodega. Ang mga bagay na mina ay hinahawakan sa isang tiyak na paraan. Hindi sila pumapasok sa anumang pribadong imbakan ng tao. Kailangang haborin ng mga minero ang kanilang lahat ng damit at suotin ang binigay na uniforme, at kailangang ibigay ang kanilang mga storage ring. Bibigyan sila ng pansamantalang storage ring kung saan nila ilalagay ang mga bagay na mina. Ang mga bagay na ito ay iniimbak sa isang espesyal na silid na maaari lamang pumasukan ng tagapagbantay. Ibibigay niya ang mga storage ring na ito tuwing buwan sa lupain ng duke. Ngayon ay puno na ang silid na ito. Kinuha ni Sam ang lahat ng mga storage ring at binago ng kaunti ang lugar para mag-iwan ng mga regalo. Pagkatapos noon, tahimik silang lumabas ng lugar, at sa pagkakataong ito ay nagulat si Sam dahil natukoy ng alarm formation ang Shadow Mouse nang dumaan ito dito. Mula noon ay napahinga siya ng maluwag dahil nakalusot siya bago pa itakda ang Porma Sayon. Maaaring may tampok ang Porma Sayon na nakakakita ng lakas ng buhay. Ngunit hindi na niya ito pinansin ngayon. Matapos umalis sa Porma Sayon, pumunta sila ng lihim sa kagubatan, at bago pa dumating ang mga tao ay nawala na sila. Agad na pumasok ang tagapagbantay sa silid at natagpuan lamang itong walang laman na may isang liham na nakadikit sa pader. Nagulat siya sa tanawin, at matapos ang maikling katahimikan ay hinailan niya ang liham gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig. Nagulat siya na ang liham ay nakadikit sa isang kahoy na patpat na nakatusok sa pader. Hinailan niya ang patpat dahil sa pagkainisip, at boom! Mahigit 20 methane grenade ang sumabog sa paligid ng silid. Walang pinsala sa loob ng silid dahil isang panaginip lamang na makakasira ng nascent ang antas ng metanong iyon. Binasa ng tagapagbantay ang liham na may isang pamilyar na mensahe. Nandito SI Sam. Sa sandaling ito, isang manggagawa ang tumakbo papunta rito. Ano ang nangyari? Ang mga minahan. Tumakbo ang tagapagbantay patungo sa mga minahan at nagulat sa tanawin. Ang mga minahan ay punong-puno ng mga berdeng kulay na malakristal na istruktura na makikitang daan. Halos parang hiniwa ang lahat ng pader mula sa isang berdeng kristal. Ito ay ang impact crystal. Oo, gumamit si Sam ng impact crystal sa mga pader at sahig ng mga minahan. Ngayon, kung gusto nilang magmina, kailangan nilang lampasan muna ang impact crystal. Habang naghihirap ang tagapagbantay, nanginginig na ang mga manggagawa sa takot. Ang 20 pagsabog na nangyari ng hilahin ng tagapagbantay ang patpat ay nakamit ang kanilang layunin dahil inilagay sila malapit sa mga lugar ng pagpapalit ng damit ng mga menero. Walang laman man ang silid ay hindi pa rin ito maayos para sa kanila. Kabanata 247. Ang balita ay kumalat sa buong imperyo.
Agad na umalis sa trabaho ang mga Manero, at sa maraming lugar ay paulit-ulit ang mga pangyayaring ito. Hindi nasisiyahan ang mga Manero sa sitwasyon, at unti-unting nangyari ang epekto ng paru-paro. Ang balitang ito ay talagang nakuha ang interes ng isang taong malayo kay Sam. Ang imperyo ng Arian. Ang kaaway na imperyo ng Orion. Sa kabisera ng imperyo, 2 araw matapos tapusin ni Sam ang mga minahan ng metal, nakatanggap ng balita ang emperador ng imperyo ng Arian. Nagulat siya muna, pagkatapos ay natuwa. Naririnig na niya si Sam. Hindi lamang dahil sa isyu ng Red Rock Canyon kundi dahil din ang kanyang anak ay bumisita sa Thunder God Temple at nakita ang mga nagawa ni Sam. Nang marinig niya kung paano ibinente ni Sam ang mga pamamaraan sa palasyo sa mga natitirang kandidato, hindi niya napigilan ang sarili na magulat labis. Dahil hindi araw-araw may isang kakaibang tauhang tulad ni Sam na lumalabas. Ang kanyang mga especially iya sa Orion ay nagulat tungkol sa kung paano si Sam ay idineklara bilang isang hinahanap na kriminal, kung paano niya pinatay ang isang general, at kung paano niya madaling winasak ang mga pangunahing yaman ng lupain ng duke. Labis siyang interesado sa kakaibang henyong ito. Kaya't sa susunod na araw, nasa isang level 7 Thunder Vulture siya, isang pre-transcendent na hayop, at sa loob ng isang araw ay nasa tabi na ng hangganan ng Timog Kanlurang Bituin. Lumipat siya sa taas na hindi makikita ng sinuman. Dumaan siya sa ibabaw ng mga ulap at lumapag sa kalapit na kagubatan, at dahan-daang naglakad patungo sa kampo sa hangganan. Binigyan niya ng ilang tagubilin ang taong namamahala at naghintay ng resulta. 3 araw matapos harapin ang mga minahan ng metal, pumasok ng lihim si Sam sa kalapit na lungsod para malaman ang mga reaksyon at ang epekto ng kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng Blackwater. Ngunit ang nakatagpo sa kanya ay isang paanyaya. Tama iyon, isang paanyaya mula sa emperador ng Arian. Lubos itong nagulat sa kanya. Nakita ito ng isang ahente mula sa Blackwater at nagsalita. Nagbibigay din kami ng mga serbisyo ng especially iya, at tinanong nila kung maaari ba naming maabot ka at ibigay sa iyo ang mensaheng ito. Hindi nila alam na may kontrata kami sa iyo. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Siyempre, hindi card o kahit ano pa ang paanyaya. Ito ay katulad lamang ng mensahe ni Sam tungkol sa kung paano niya aatakihin ang mga minahan ng metal. Ngunit ang mensaheng ito ay mas tahimik kaysa sa ni Sam, at walang paraan para malaman ito ng mga karaniwang tao. May kasamang lokasyon ang mensahe, at ang nakakatawang bagay ay ang lokasyon ay isang kwarto ng mga sundalo sa base militar. Umuwi si Sam sa slum kung saan sila nagtayo ng tahanan at pinag-usapan ito sa kanyang mga kaibigan. May plano talaga si Sam na makipagkita sa emperador ng Arian. Ngunit hindi ngayon. Dahil hindi madaling makipagkita sa isang emperador. At para makipagkasundo ay kailangan niyang magkaroon ng mas maraming mga nagawa para magkaroon ng sapat na lakas ng pag-uusap. Ngunit ang pag-contact sa kanya ng emperador ngayon ay hindi niya inasahan. Habang iniisip niya ito, nagpasya siyang bumisita at alamin kung ano ang gusto sa kanya ng emperador. Kaya't noong gabing iyon, sinimulan ni Sam ang kanyang paglalakbay patungo sa hangganan ng Timog Kanlurang Bituin. Ipinagkatiwala sa Shadow Mouse ang paraan para tumawid sa hangganan, at matapos pumasok sa teritoryo ng Arian ay lumabas siya sa isang liblib na lugar at diretso nang naglakad patungo sa base militar. Bakit hindi niya direktang pumasok sa base? Dahil hindi niya gagawin iyon sa loob mismo ng teritoryo ng isang transcendent. Kaya't diretso siyang pumasok. Ipinahid niya ang lahat ng kanyang mga professional na badge sa kanyang itim na Amerikana na may balahibo at pumasok sa base parang isang normal na tao. Hindi nagulat ang mga sundalo sa kanyang presensya, at tila alam na nila ang kanyang pagbisita. Itinuro pa nila sa kanya ang kwarto ng mga sundalo na dapat niyang puntahan. Sa loob ng kwarto ay may isang mesa lamang na may 2 upuan sa magkabilang dako. Isang lalaking nasa gitna ng edad ang nakaupo sa kabilang dako ng mesa. Ang lalaki ay may matalim na mga mukha. Matibay ang kanyang katawan at simpleng ang kanyang mga damit. Wala siyang nakitang karangyan na makikita sa mga damit ni Emperador Orion. Hindi umaasa sa karangyan ang kanyang karangalan, sa halip, ang kanyang aura at presensya ang nagbigay sa kanya ng karangyang dapat taglayin ng isang emperador. Mayroon siyang matalim at malinaw na tingin at isang maliit na ngiti. Tumayo siya kaagad nang pumasok si Sam sa silid. Inilahad niya ang kanyang kamay para makipagkamay kay Sam at batiin siya. Kumusta ka na, G? Sam. Ikinagagalak kong makilala ka. Ikinagagalak din kitang makilala, mahal na hari. Kamayan ni Sam siya. Mabait ang kausap, at binigyan din niya ito ng kagandahang loob. Matapos ang ilang magagandang salita, umupo ang emperador habang tinuturo kay Sam na umupo rin. Pagkatapos ay dumating ang isang tagapaglingkod at nagdala ng pagkain, ngunit hindi agad kumain si Sam. Tiningnan niya ang emperador at nagsalita. Mahal na hari, gusto mo akong makita.
Maaari ko bang malaman kung bakit? Well, mukhang diretso kang tao, G. Sam, kaya hindi nakita bibigwin ng oras. Alam mo ba ang kasaysayan ng hidwaan sa pagitan ng dalawang imperyo? Noong isang imperyo lamang sila. Oo, at 120 taon na ang nakalilipas ay naghiwa-hiwalay ang imperyo. Kahit na matagal na iyon, dalawang emperador pa lamang ang pumalit mula noon. Ako ang ikatlong emperador, pati na rin ang kasalukuyang emperador ng Orion. Gusto kong pagsamahin muli ang imperyo at gusto kong tulungan mo ako para gawin ito. Tumaas ang kilay ni Sam at tanong. Mahal na hari, biro mo ba iyan? Isa lang akong Great Realm Cultivator na 18 taong gulang. Hindi pa ako nakakarating sa limitasyon ng paglaki ng ganap. Ano ang maitutulong ng isang taong tulad ko sa isang transcendent na tulad mo? Well, parang ikaw ang nambibiro, G. Sam. Kung ikaw ay talagang gaya ng sinabi mo, hindi ka narito ngayon na nakaupo sa harap ko. Baka nanginginig ka sa takot malapit sa pasukan o baka ikaw ay hiyaw ng mga salita ng pagpupuri sa akin. Hindi ka gagawa ng ginagawa mo ngayon. Well, hindi pa rin iyon sumasagot sa tanong ko, mahal na hari. Ano nga bang maitutulong ko? Oo, sasagutin ko na iyan sa iyo. Totoo naman, hindi ko kailangan ang iyong tulong kung ang kailangan ko lang ay sakupin ang imperyo, hindi lang ako, kahit ang aking ama ay nagawa na iyon. Ngunit ang problema ay ang pagkawala ng buhay ay magiging napakalaki para sa akin na magsimula ng digmaang ganoon kalaki. Ayaw ko ng dagat ng dugo. Gusto kong pagsamahin muli ang imperyo na may kaunting pagkawala ng buhay lamang, at dito ka makakatulong sa akin. 20 taon na akong nagpaplano para makuha ang imperyo, iyon ay mula noong ako ay naging emperador. Mayroon akong sapat na malaking network sa Orion na katumbas ng Blackwater. Siyempre, wala akong kaparehong lakas ng kanila, ngunit mayroon akong katulad na antas ng daluyan ng impormasyon. Marami na akong inihanda para gumuho ang Orion mula sa loob, ngunit ang punto ay ang mga plano ay maaari lamang ipatupad kapag walang mga variable o kapag ang taong magpapatupad nito ay may sapat na kakayahang umangkop para harapin ang mga variable. Kulang ako sa iisang taong iyon at desperadong sinusubukang palakasin ang isa. Ang aking anak, na baka hindi mo na matindaan ngunit tiyak na nakilala mo sa Thunder God Temple, ay katulad din ng inilarawan mong sarili mo. Kahit na ipinagmamalaki ko ang mga nagawa niya ngayon, napagtanto kong hindi siya ang taong para dito. Halos mawawala na ako ng pag-asa ng isang araw ay gumising ako at narinig ang balita tungkol sa iyo. Maniwala ka man o hindi, gusto kong pasalamatan ng personal ang Orion sa pagiging bobo nito, dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko ay natakot ako sa isang tao, at hindi siya naging kaaway ko bilang default. Binigyan ako ni Emperador Orion ng pagkakataong maging kaibigan o hindi bababa pang kasosyo ng taong iyon. Tapos na magsalita ang emperador at ngumiti habang titingin kay Sam. Tahimik na tiningnan ni Sam siya nang walang anumang sagot dahil nag-iisip siya. Nakilala niya ang isang taong akala niya'y hindi niya makikilala sa mundong ito ng pagmamataas at lakas. Isang lalaking alam na natatakot siya sa isang bagay at kayang aminin ng bukas na natatakot siya sa isang bagay. Palaging naniniwala si Sam sa isang bagay. Kung gusto ng isang tao na mapabuti ang kanyang sarili, ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghahanap ng kanilang mga pagkakamali o kakulangan at pag-aamin sa mga ito sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanilang mga pagkabalisa. At kung kaya ng isang tao na gawin iyon, kailangang igalang siya dahil tiyak na siya ay isang panalo. Isang emperador na bukas na nagsasabing natatakot siya sa isang bagay. Maaaring isipin ng ilan na biro lamang ito, ngunit nakita ni Sam ang isang tunay na lalaki. Isang lalaking kayang tanggapin ang kanyang mga kakulangan at gumawa ng paraan para malumpasan o lampasan ang mga ito. Ano ang gusto mong gawin ko? Diretso na tanong ni Sam. Ayaw niyang ipagpatuloy ang naunang pag-uusap na hindi niya kayang tumulong. Iyon ay para lamang suriin. Ngayon, mula sa narinig niya sa emperador, napakabobo na kung gagawin niya iyon. Gusto kong bigyan mo ako ng 6 na buwan ng iyong oras. Sa loob ng 6 na buwan, gusto kong sanayin mo ang 9 na rehimyento. Sa loob ng 6 na buwan, gawin mo ang kailangan mong gawin at ang gusto mong gawin. Hinihingi ko lang ang iyong pinakamabuting pagsisikap at tatanggapin ko ang mga resulta anuman ito. At ang isa pang bagay ay gawin mo ang ginagawa mo sa loob ng Orion. Makipagtulungan ka sa akin. Ako ay sesulakay mula sa labas, habang ikaw ay babawasan ang mga yaman sa loob. Ipupush nito ang mga sundalo sa pinakamataas na pigsa at hindi na nila mapanatili ang kanilang lakas ng loob na mabuhay tulad ng dati. Bilang kapalit nito, ano ang gusto mo? Diretso siya at tuwid sa punto. Huminga ng malalim si Sam at nagsalita. Para sa ikalawang punto, wala akong problema. Sumasalakay ka lamang sa mga bahaging sasabihin ko sa iyo na gawin.
Tungkol naman sa bahagi ng pagsasanay. Masyado akong mahina para hawakan at sanayin ang buong hukbo. Bigyan mo ako ng 10 tao. Ang pinakamatapang at masunurin. Para sa kanila, ang dapat lang alalahanin kapag binigyan ng utos ay paano at kailan lamang, hindi ano at bakit. Sa loob ng 1 buwan, gagawin ko silang mga tagapagturo at bibigyan kita ng detalyadong programa ng pagsasanay. Pinapangako ko na makakarating sila sa iyong mga pamantayan. Sa loob ng 1 taon, wala ng Orion. At para magawa ang lahat ng ito, kailangan ko ng ilang bagay ng maaga at isa pang bagay matapos ang lahat. Well, hindi ko inasahang papayag ka kaagad. Parang masyadong maganda para totoo. Nagulat din ako sa isang banda, ngunit ganito ako makipag-ugnayan sa isang taong matalino at diretso. Matagal na akong hindi nakakakita ng isang lalaking tulad mo. Kaya't ano ang gusto mo? Para sa simula, isang level -6 na hayop, ngayon pa lamang, mas mabuti kung isang uri ng lumilipad na may wind element. Ang pangalawang kahilingan. Sinabi ni Sam ang kanyang mga pangangailangan, at sa pagtatapos ng kanyang mga salita ay inilahad sa kanya ang isang kamay para makipagkamay para tapusin ang kasunduan. Kabanata 248. Sa loob ng 1 buwan, ganap na nawala si Sam mula sa mga mata ng publiko. Wala na talagang bakas ng kanyang presensya. Ngunit walang nakalimot sa kanya. Habang tumatagal siya at nananatiling tahimik, lalong lumalaki ang pagkabalisa ng mga tao. Nalilibot din ng pagkabalisa si Emperador Orion. Natuto siya ng leksyon sa mga ginawa ni Sam sa Timog Kanlurang Bituin. Hindi niya ito sineseryoso dati, ngunit ngayong mawalan siya ng mga pangunahing yaman ng 2 lupain ng duke, nahihirapan na siyang isipin kung ano ang plano ni Sam. Ang mga minahan ng metal ang pinakamalaking problema sa lahat. Dahil ang lahat ng impact crystal na ibinuhos ni Sam ay mula sa kanyang ari-arian at marami pa. Kung tunay nilang matutunaw ang lahat nito gamit ang mataas na temperatura, maaaring iligtas ang minahan ng spiritual stone ngunit malalagay sa delikadong sitwasyon ang mga minahan ng metal. At kahit na gawin iyon ay kailangan pa nila ng maraming buwan. Hindi ito may isagawa ng walang anumang pinsala. At mula sa ilang pagpapasigaw ng Blackwater, nagsimula na ang mga isyu sa ekonomiya. Napagtanto ng mga may-ari ng maliliit na taniman ang kakulangan ng mga yaman at nagsimulang tumaas ang mga presyo, na hindi naman gusto ng mga mamimili. Kasabay nito ay tumaas din ang mga pagnanakaw. Hindi naaabot ng supply ang pangangailangan, at napipilitin silang mag-import mula sa ibang mga lupain ng duke, ngunit hindi ito madali. Ang pag-import ay isa pang paraan na nagpapataas ng mga gawain ng mga tulisan. Dumarami ang pressure sa Timog Silangang Bituin dahil sa mga pag-export na ito. Marahil ay masyadong komportable ang mga opisyal sa mga nakaraang taon kaya hindi nila kayang harapin ang sitwasyon, lalo na sa loob lamang ng 1 buwan. Ngunit sa loob ng 1 buwan na ito, maraming pag-unlad ang nakuha ni Sam, at malaki ang kinalaman nito sa kasunduang kanyang ginawa kay Emperador Arian. Bakit nga ba nagpasya si Sam na gumawa ng kasunduang iyon? Dahil bago pa man ito ay nasa isip na niya. Mula noong una pa niyang sinimulan ang lahat ng ito, may plano na siyang makipagkasundo sa Arian. Sa huli, hindi niya kayang harapin ng mag-isa ang buong imperyo. Maaari na lamang niyang lumikha ng ilang problema na makakainis sa kanila at lumikha ng kaguluhan, ngunit hindi ibig sabihin noon ay kayang niyang ganap na sirain ang imperyo at itatag ang isang bagong awtoridad. Iyon ay isang panaginip lamang hanggang sa maabot niya ang antas ng lakas ng emperador. Ngunit wala siyang ganitong katagal na oras para maghintay. Kailangan niyang harapin agad ang taong ito at itatag ang isang pinagkukunan ng kita para mas ma-explore pa niya ang planeta. Para dito, gagamitin niya ang imperyo ng Arian. Sa loob ng 1 buwan, nagkaroon ng maliit na pagsulong si Sam, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Isa na siyang level Great Realm Cultivator habang ang 3 pang kasama ay naging level 3 Great Realm Cultivators. Bukod pa rito, kinuha niya ang buwan na ito para turuan ang 10 instructor na maging mga tagapagturo. Kumuha siya ng isang batalyon bilang halimbawa at malinaw na ipinaliwanag sa 10 tao kung paano sila sanayin, bakit kailangang ganito ang paraan ng pagsasanay, at paano makakaapekto ang mga pamamaraang ito sa kanila. Inipaliwanag din niya kung paano ipatupad ang mga parusa at paano mapanatili ang relasyon sa pagitan ng mga instructor at sundalo. Binigyan niya sila ng mga formation disc na gagamitin para sa mga sundalo. Kasama rito ang mga labanan gamit ang mga hayop, pagtutulungan ng grupo, at pagkontrol ng elemento. Ang batalyon na ibinigay sa kanya ay ang pinaka-elite, at napansin niya na mas mahusay pa sila kaysa sa mga miyembro ng Thunderwolf Squad. Madali nilang naiintindihan ang lahat, at ang pagsasanay na ibinigay niya sa naunang batalyon sa Katimugang Bituin sa loob ng 3 buwan ay natapos nila sa loob lamang ng 1 buwan. Halos handa na sila para sa digmaan. Halos handa na.
Pagkatapos noon, muling nakipagkita si Sam sa emperador. Sanayin ninyo sila ng ganito sa susunod na 15 araw. Mahusay sila sa pagtutulungan at pag-aaral. Magagaling ang 10 tagapagturo, alam nila kung ano ang dapat bigyang prioridad at ano ang unang gagawin. Magsimula ng digmaan sa katimugang bituin at timog kanlurang bituin ng sabay-sabay. Mayroon silang kakulangan sa mga yaman, at mula sa aking pagsusuri ay nag-i-import sila mula sa lupain ng duke ng kanlurang bituin at lupain ng duke ng timog silangang bituin. Mahihirapan silang mag-import mula sa silangang bituin. Ngayon, aalis na ako at papasok na sa Orion. Dahil mayroon kang network ng impormasyon, alam mo kung kailan at saang hangganan ka sasalakayin. Para sa ngayon, kailangan ko na ang level -6 na hayop na iyon. At para sa huling plano, kailangan kong tulungan mo ako sa isang bagay. Sige lang, ano ang gusto mo? Kailangan ko ng dumi ng isang level -7 na fire type na hayop. Mangolekta ka ng marami hanggat maaari. Dumi. Nagulat ang emperador. Hindi niya inasahan na hihilingin ni Sam ng dumi. Siyempre, narinig mo ako ng tama. Talagang nagulat ang emperador. Hindi niya inakala na hihilingin ni Sam ng dumi. Itinigil niya na ang pag-iisip ng masyadong malalim at nagtanong ng iba pa. Curious lang ako, kayang mong harapin ang mga level 6 na hayop. Kailangan mo bang magpadala ako ng isang nascent bilang tagapagtanggol mo? Mas makakatulong siya kaysa sa isang hayop, hindi ba? Mas pinagkakatiwalaan ko ang mga hayop kaysa sa mga tao. Tapat sila sa kanilang mga katangian. At hindi ko kailangan ng hayop para protektahan ako, gagamitin ko ito para sa ibang bagay. Ngunit kailangan ko ng iyong tulong sa ilang sandali. Kailangan mong sugpuin ito ng ilang panahon bago ako makapagkasundo dito. Sige na, punta na tayo ngayon. Inayos na ang hayop. Lumipat silang dalawa patungo sa isang hayop na mapangahas na nakatayo. Ito ay isang white-winged vulture. Alam ni Sam ang hayop na ito, may magandang lahi ito ng dugo. Ang white-winged vulture ay isang inapo ng silver-winged vulture, isang hayop na may lahi ng dugo na katumbas ng golden fur ape. Talagang nagulat siya. May isa pang hayop na vulture sa tabi nito, isang thunder vulture na isang level 7 na hayop na ginagamit din bilang sasakyan ng emperador. Maaaring ito ay isang level 7 na hayop, ngunit hindi siya interesado dito. Ang white-winged vulture ay madaling lalampas dito. Ito ang may pinakamalaking potensyal. Maganda ang panlasa mo sa mga ibon. Isang vulture. Hindi masama, sabi ni Sam sa emperador. Talaga naman, napakasaya ko naman. May espesyal na pag-unawa si Sam sa mga vulture. Ang isang vulture ay isang hari ng kalangitan, naglalakbay sila ng magkakasama, kumakain sila ng buhay na biktima hanggang sa mga bangkay. Maaaring isipin ng iba na hindi ito kahanga-hanga, ngunit ang isang agila ay hindi mag-aalala sa isang bangkay, mas pipiliin pa nitong mamatay ng may pagmamataas. Ngunit ang vulture ay isa sa mga hayop na pinakamakatwiran ang pag-iisip. Gagawin nito ang lahat para mabuhay, anuman ang kailangan. Walang nilalang sa kalangitan ang gagawa ng mga bagay na ginagawa ng vulture para mabuhay, at maiintindihan ito ni Sam. Maaaring mayroon siyang pagmamataas at pagmamayabang na binuo mula sa kanyang mga nagawa at pagsisikap. Ngunit may panahon na ginawa niya ang lahat para mabuhay, anuman ang kailangan. Tiningnan niya ang white-winged vulture na sinusugpo ng thunder vulture. Lumapit siya dito at umupo. Sa isang galaw ng kanyang kamay, inilabas niya ang karamihan ng kanyang mga hayop maliban sa mga shadow mice. Nagulat ang emperador. Hindi niya inasahan na maraming alagang hayop si Sam. Inilabas niya sina Yanwo, Sky, Ape, Mia, ang magkapatid na panther, at kahit na ang termite queen. Tiningnan niya ang vulture na nag-aalangan na tumitingin sa mga hayop. Narito ako para makipagkasundo sa iyo. Malakas na nagsalita si Sam para makuha ang pansin nito. Tulad ng nakikita mo, ang mga ito ay aking mga kaibigan. Maaari kang makipag-usap sa kanila tungkol sa uri ng kasunduang gusto kong gawin. Kung gusto mong gawin ang kasunduang iyon pagkatapos ng usapan, sabihin mo lang sa akin. Pagkatapos noon ay umupo siya roon habang sinusuri ang mga pakpak at balahibo ng ibon. Tinitingnan niya ang bilang ng mga pilak na kulay na balahibo sa gitna ng mga puti. Iyon ang tanda ng kadalisayan ng lahi ng dugo. Samantala, nag-uusap-usap ang mga hayop. Nagkakaroon sila ng mga sigaw at hiyawan na napakagulo at maingay. Hindi direktang kinausap ni Sam ang vulture tungkol sa kasunduan dahil ayaw niyang ibunyag ang mga detalye sa emperador. Ayaw niyang ipakita ang mga lihim tulad ng pagpapabuti ng lahi ng dugo sa sinuman. Matapos ang isang oras ng mga hiyawan, lumingon ang vulture sa kanya at nagsalita. Maaari mong tiyakin ang sinasabi ng mga ito. Maaari mo talagang mapabuti ang aking lahi ng dugo. Oo. Paano kung hindi mo magawa? Maaari kang umalis sa susunod na minuto kapag maramdaman mong hindi ko tinutupad ang aking mga salita.
Maaaring hindi ko pa matupad ang lahat ngayon, ngunit maaari akong gumawa ng bahagi nito, at ikaw na ang magpapasya kung mapagkakatiwalaan mo ako o hindi. Sige na, kailangan mong gawin iyon ngayong gabi. At kung mapapatunayan mo sa akin na kaya mong gawin iyon, gagawa ako ng kasunduan sa iyo. Sige lang, ngayong gabi na. Tumayo si Sam at inilagay ang lahat ng mga hayop sa kanyang dimensyon, at iniwan ang vulture kasama ang emperador. Marunong ka bang magsalita ng wika ng mga hayop? Tanong ng emperador na nagulat, ngunit hindi sumagot si Sam. Kailangan ko ng isang lugar na lubos na liblib at walang anumang abala. Kailangan ko ng lubos na privacy, at kung matuklasan kong nilabag ito, pwede na nating itigil ang kasunduan. Mahinahon na sabi ni Sam. Nag-isip ang emperador ng isang segundo. Gusto niyang magtanong kung bakit, ngunit hindi niya ito ginawa sa huli at nagsabi. Sige na. Kabanata 249. Noong gabing iyon, inalis ang isang buong batalyon mula sa kanilang mga kwarto para maipagpatuloy ni Sam ang pagpapabuti ng lahi ng dugo. Ang kasunduang kanyang ginawa sa White-Winged Vulture ay katulad ng ginawa niya sa mga Shadow Mice at sa Termite Queen. Pagpapabuti ng lahi ng dugo at isang mas magandang kapaligiran kumpara sa kasalukuyan nilang meron. Ngunit napakalaki ng agwat ng antas ng lakas nila ni Vulture, kaya mahirap para sa kanya na ganap na mapabuti ang lahi ng dugo. Kaya't gumawa siya ng kasunduan na gagawin niya ito ng bahagya lamang, at iyon ang ginagawa niya ngayon. Ang sitwasyon ng Vulture ay katulad ni Sky. Kaya't kailangan lamang nito ng sapat na espiritual na enerhiya, ngunit hindi kayang ilagay ni Sam ang isang porma sayon na angkop para sa isang level 6 na hayop gamit ang kanyang kasalukuyang antas ng pagpapalakas. Kaya't inilagay niya ang pinakamahusay na porma sayon na kayang niyang gawin, para sa isang level 4 na hayop. Bagamat hindi nito ganap na mababago ang lahi ng dugo ng hayop, makakagawa pa rin ito ng bahagyang pagpapabuti, na iyon ang ipinangako niya sa hayop. Ang proseso ay tumagal ng 2 araw ng tuloy-tuloy, at naramdaman ng Vulture na bahagya nang nagbabago ang kanyang katawan. Naging mas pilak ang kulay ng kanyang mga balahibo, at naramdaman niya mas mataas na ang kanyang lahi ng dugo. Bibigyan kita ng 5 taon. Sa oras na iyon, gusto kong ganap mong linisin ang aking lahi ng dugo. Batas na. Kinaumagahan, matapos ang pagpapabuti, nagpaalam si Sam sa emperador at iniwan si Watt doon para tulungan sila sa pagsasanay ng mga rehimyento, bago simulan ang kanyang pagbabalik. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang Harbinger kundi ang Vulture. Lumipad siya sa ibabaw ng mga ulap at napakabilis ng paglalakbay. Di nagtagal ay pumasok na siya sa lupain ng duke ng Katimugang Bituin. Sa loob ng 2 araw ay sisimulan ng imperyo ng Arian ang digmaan sa Katimugang Bituin, ngunit para dito ay kailangan niyang lumikha ng kaguluhan para maging isang panig lamang ang kalaban at hindi madaling dumating ang mga pampalakas ng lakas. Sanay ang mga sundalo na sumunod sa mga utos, ngunit ano ang mangyayari kung ang mga nagbibigay ng utos ay may sariling problema? Kaya't nagsimula na ang kanyang plano. Ang unang bagay ay inihayag niya ang kanyang presensya sa pamamagitan ng Blackwater, at muli nang naging tensyonado ang mga opisyal. Alam nilang may malaking plano si Sam dahil mawala siya ng 1 buwan, kaya't nagdarasal sila na huwag siyang gumawa ng anumang bagay sa mga lugar kung saan sila naninirahan. Karamihan sa kanilang mga dasal ay nasagot dahil sa pagkakataong ito, hindi umatake si Sam sa anumang punto ng yaman. Sa halip, gumawa siya ng aksyon sa mismong kabisera ng lupain ng duke. Pumasok siya sa kagubatan malapit sa lupain ng duke ng Katimugang Bituin at inilabas ang unggoy, si Yanwo, at si Sky. Kasama ang Vulture, ang 3 hayop ay nagsimulang gamulo sa buong kagubatan. Naging magulo ito, at ang mga hayop na tunay na namamahala sa malalim na bahagi ng kagubatan ay nainas. Dahil din sa mga hamon na ipinapahid ng Vulture sa lahat ng dako, halos mawala ng bait ang mga hayop. Di nagtagal ay nakapukaw ng galit ang Vulture ng 5 hayop na nasa level 6, at lahat sila ay nagsimulang gumalaw patungo sa mga labas na bahagi ng kagubatan kung saan karaniwang naglalakad ang mga tao. At napansin ito ng general at ng duke. Akala nila ay pupunta si Sam sa isa pang punto ng yaman, kaya't ipinadala nila si General Fisher doon habang si General Mercury ay nagbabantay sa lungsod. Hindi nila inasahang magkagulo ang mga hayop sa sandaling ito, at sa hitsura pa lang ay malubha na ang sitwasyon. Agad silang dumating sa kagubatan at naramdaman na ang mga hayop mula sa level 3 hanggang level 6 ay biglang naging labis na aktibo, at ganap ng sinakop ang mga labas na bahagi. Kung maiinis ang mga hayop sa pagdagsa ng mga tao ngayon, maaaring isipin nilang salakayin ang lungsod. Hindi inasahan ng duke ang sitwasyong ito. Agad niyang tinawag ang lahat ng mga cultivator na nasa antas ng novice pataas para mabantayan nila ang perimeter. Sa sandaling ito, nakalipad na si Sam sa mga ulap kasama ang Vulture, at may 2 tao sa mga bahagi ng kagubatan kung saan naruroon ang mga level 4 na hayop.
Sina Philip at Jack iyon. Pumasok sila ng lihim doon at biglang umatake sa mga level 4 na hayop pagkatapos ay tumakbo patungo sa perimeter ng mga tao. Ang mga hayop na Nainas na sa patuloy na pang-aabala at walang resulta na paghahanap nitong mga nakaraang araw ay ngayon ay labis ng galit at sinundan sila. Nang makita na ng buo ang kampo ng mga tao, lalong tumindi ang lakas ng mga hayop sa pagkakita ng maraming tao. Sa sandaling ito, bumaba ang vulture at kinuha sina Jack at Philip gamit ang kanyang mga kuko, pagkatapos ay lumipad palayo. Bago pa makareaksyon ang mga nascent stage cultivator na naruroon o ang iba pang level 6 na hayop, nawala na ang vulture sa kanilang paningin. Umalis si Sam sa lugar na parang wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Ngunit si Duque at ang iba pa ay nahihirapan ng husto. Naging abala ang mga sundalo at mga tagapagbantay ng lungsod, at nagkaroon ng maliit na digmaan sa pagitan ng mga hayop at tao sa mga hangganan ng lungsod ng Katimugang Bituin. At hindi pa ito ang pinakamasamang mangyayari. Dahil sa sandaling ito, dumating na si Sam sa base militar. Dahil lahat ng mga pinuno at mahigit 2 rehimyento ay wala sa base, dumaong si Sam nang may pagmamalaki kasama ang vulture at pumunta patungo sa seksyon ng pagkain ng base. Sa seksyong iyon ay may mga hayop na inaalagaan tulad ng mga manok, kuneho, at baboy na kanyang inaalagaan dati. May mga uri ng baboy at baka na inaalagaan dito para sa pang-araw-araw na pagkain ng mga sundalo. Pupuntahan ni Sam ang mga ito ngayon para bawiin. Ang mga yaman ay isa sa pinakamahalagang salik sa digmaan, at ngayon ay nagpasya si Sam na bawiin ito. Maaari nilang tiyakin na makakain ang mga sundalo gamit ang espiritual na enerhiya, ngunit ilang araw lang kaya nilang makakaligtas. Hindi nila makakayanan ang buong tagal ng paparating na digmaan. Pagkatapos noon ay umalis si Sam at lumipad patungo sa lupain ng Duke ng Timog Kanlurang Bituin. Tumagal ng 1 araw ang paglalakbay, at nangyari rin ang parehong bagay. Dito ay mas malala pa ang sitwasyon dahil ang mga elepanteng hayop na umatake sa kanila 1 buwan na ang nakalilipas ay galit pa rin sa mga tao, at napakabuhay pa rin ng kagubatan ngayon. Bawal pa nga ang pangangaso sa kasalukuyan. At ngayon sa pagpasok ni Sam, naging gulo na naman ang lahat. 2 araw ang lumipas. Hindi pa naaayos ang problema sa mga hangganan ng lungsod nang muling dumating ang kalamidad. Idineklara ng Imperyo ng Arian ang digmaan laban sa Imperyo ng Orion sa mga teritoryo ng Timog Kanlurang Bituin at Katimugang Bituin. Naging mapatla ang mukha ng mga duke at general sa takot habang namumula naman sa galit. Ngayon ay pinakamasamang oras para sa digmaan. Mahirap na nga ang kanilang mga hidwaan sa loob ng bansa, tapos may dagdag pang laban mula sa labas. Sa pag-iisip pa nila, lahat ay masyadong magkatugma, ang pagbabalik ni Sam, ang pag-atake sa mga lungsod, at ang digmaan sa hangganan. Isang katotohanan ang biglang pumasok sa kanilang isip na ayaw nilang mangyari. Halos lahat ng mataas na antas ng mga maharlika ay alam kung anong uri ng pagsasanay ang kayang ibigay ni Sam. Maaaring ituring na pinakamahusay na batalyon ang kanyang batalyon. Ngunit hindi nila makuha ang paraan ng pagsasanay mula sa mga miyembro nito. Napakasigasig ng mga ito na mas pipiliin pang mamatay kaysa ibunyag kahit isang detalye. Kahit na ipalabas na si Sam ay isang kriminal, hindi nila pinapansin ang mga tsamba at hindi rin sila sumang-ayon na baguhin ang pangalan ng kanilang batalyon. Sam's Battalion pa rin sila. Hindi gustong ibigay ni Sam ang kanyang mga pamamaraan ng pagsasanay sa kanila kahit anong pera o gantimpala ibigay sa kanya. Dahil sa kayamanan ni Sam ay makakabili siya ng anumang gusto niya, at makakagawa siya ng bilyon-bilyon sa isang buwan, kaya't ano pa ang silbi ng mga iyon. Ngunit kung paghihiganti ang usapan, maaaring ibigay na ni Sam ang mga pamamaraan. Sa huli, hindi siya hari, emperador, o sino mang tauhan ng militar. Mas isang negosyante siya kaysa sa mga iyon, at maaaring hindi siya maakit ng mga gantimpala ng gobyerno, ngunit kung ang paghihiganti sa Orion ay makakaakit sa kanya, ano ang mangyayari? Pag-iisipan natin, saan pumunta si Sam sa loob ng 1 buwan? Bakit walang balita tungkol sa kanya? Sa bawat lugar na siya'y pumupunta ay ipinaglalaban niya na naroon siya, na may pahayag na, nandito si Sam. Ginawa niya itong parang wala siyang pakialam sa buong imperyo, kaya't bakit siya mawawala ng 1 buwan nang walang palem? Ganito ba siya kapasibo? Sa digmaan sa pagitan niya at ng imperyo, palaging ang imperyo ang nasa posisyon ng pasibo. Tinitiyak niyang ganito ito. Hindi pa rin matutugunan ng emperador ang mga pinsalang ginawa ni Sam, at sinusuri nila ang mga paraan para ibalik sa dati ang mga punto ng yaman. Ngayon ay bumalik na si Sam, at napakataas ng posibilidad na tinutulungan niya ang arian. Ito ay magiging isang bangungot. Mabilis na umabot sa kabisera ng imperyo ang balita ng digmaan, kasama na rin ang balita tungkol sa pagbabalik ni Sam.
Nang marinig niyang nawala si Sam isang buwan na ang nakalilipas, naisip niya na baka nakatakas na ito dahil nadagdagan ang proteksyon sa ibang mga lupain ng duke. Ngayon, pagkatapos ng isang buwan ay bumalik si Sam, at sumunod naman ang digmaan. Maaaring totoo na nga ang sinabi ni Vicker sa ganitong paraan. Hindi niya akalain na tama ito, ngunit nangyari na. Naisip niya, bakit makikipagkasundo ang emperador ng Arian kay Sam? Bakit niya ibababa ang kanyang sarili sa antas ng isang bata? Hindi niya gagawin iyon, kaya't akala niya rin na hindi gagawin iyon ng emperador ng Arian. Normal lang iyon dahil ang mga tao ay may ugaling husgahan ang iba batay sa kanilang sariling pamantayan. Kabanata 250. Uulit-ulit na gawain na ngayon para kay Sam. Gamit ang level 6 na hayop, isang araw lamang ang paglalakbay mula sa isang lupain ng duke patungo sa isa pa. Sa bawat lupain ng duke, ang una niyang target ay isang punto ng yaman, pangalawa ay ang kabisera ng lupain ng duke kung saan inaakit niya ang mga hayop patungo sa lungsod, at pangatlo naman ay ang mga natitirang punto ng yaman. Kumukuha siya ng 15 araw sa isang lupain ng duke at gumagawa siya ng malaking pag-unlad. Sa susunod na buwan, ang kanlurang bituin at hilagang kanlurang bituin ay nahaharap sa problema. Sobrang galit ang emperador dahil sa bawat hangganang inaatake ni Sam ay may kasamang deklarasyon ng digmaan mula sa imperyo ng Arian. Maaari niyang salakayin ang mga natitirang hangganan kung gusto niya, ngunit ang pangunahing problema ay ang kakulangan ng mga yaman. Para sa bawat pangunahing yaman na mawawala, lalong tataas ang pressure sa ibang mga larangan. Kaya't hindi niya maaring kumuha ng inisyatiba. Talagang pinagsisisihan niya na hindi niya ipinadala ang isang marshal, isang pre-transcendent, na umatake kay Sam noong una pa itong nakatakas. Hindi niya ito sineseryoso dati, kahit na nang harapin niya ang lungsod ng Blaze at Herb Village ay hindi pa rin niya ito binigyang pansin ng husto. Nagising lamang siya sa banta nang harapin ni Sam ang mga minahan ng metal sa timog kanlurang bituin at makatanggap ng mensahe mula kay Vickers. Hindi niya pa nakikilala ang isang cultivator na ganito katalino sa paggamit ng kanyang isip. Sa mundong ito kung saan ang lakas ang nagbubunga ng awtoridad, kakaunti lamang ang gamit ng politika maliban na lamang kung may mga kapantay na may pantay na lakas na naglalaban para sa kapangyarihang iyon. Hindi niya inasahang sa kanyang antas pa lamang ay kayang gawin ni Sam ang ganitong kalaking pinsala sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Mula nang magsimula ang digmaan ay kailangan niyang maghanda at panatilihin ang kanyang mga marshal sa kanyang tabi, kaya't ipinadala niya ang 6 na espada ng sword marshals para harapin si Sam. At lahat sila ay nasa level 6 na hayop. Ngunit nang makarating sila sa hilagang lupain ng duke, na posibleng susunod na target ni Sam, hindi nila natagpuan ang anumang bakas. Ang ilan ay naglibot sa kalangitan buong araw para makita si Sam at nagsimulang maghanap malapit sa mga kagubatan ng lupain ng duke. Ngunit bago pa sila makapaghanda, may pag-atake sa silangang bituin, isang bagay na ganap na hindi inasahan galing kay Sam. Ngayon, 3 lupain ng duke na lamang ang natitira. Nais nilang tiyakin na mahahanap nila si Sam, at nagpadala ang emperador ng lahat ng posibleng nascent cultivator na nasa ilalim ng utos ng mga tagapagbantay ng lungsod para hulihin siya. Hindi nila alam na walang saysay ang kanilang ginagawa. Dahil hindi na binigyang pansin ni Sam ang pag-atake sa 3 natitirang lupain ng duke. Sa loob ng 45 araw, harapin niya ang 3 lupain ng duke at muling binisita ang 2 dati ng lupain ng duke. Sa kabuuan, sinira niya ang mga likas na yaman at mga pinagkukunan ng pagkain ng 5 lupain ng duke, higit sa kalahati ng mga lupain ng duke ng imperyo. Ngayon ay oras na para siyang umatras at magpahinga ng kaunti. Dahil kahit na may mga yaman ng 3 lupain ng duke, labis na paghihirap pa rin para suportahan ang digmaan. May kalamangan na ang Arian at nagpapanatili sila ng digmaang mabagal ang bilis na may kaunting pag-atake lamang. Kung ang imperyo ay nasa ganitong estado, ano ang ginagawa ng Thunder God Temple? Ito rin ang tanong ni Sam kay Emperador Arian. Hindi sila nagpapasakit ng ulo. Kailangan lang nila ng buwis batay sa teritoryong mayroon tayo, sa lupa at mga yaman na meron tayo. Kahit na isa tayong imperyo o 2, pareho lang sa kanila. Basta't nagbabayad tayo ng buwis ay wala silang pakialam. Ito ang sagot na nakuha niya mula kay Arian. Hindi lubos na nagulat si Sam dito. Sa huli, batay sa mga pamantayan ng lakas ng Thunder God Temple, ang mga tao dito ay hindi naman talaga napakalakas, at ang mga yaman dito ay hindi rin naman napakahalaga. Sa madaling salita, napakaganda ng mga kondisyon sa Thunder God Temple para sa paggawa ng mga produktong mababa ang antas, kaya't ginagamit nila ang mga alipin na imperyo bilang mga tagapagbigay nito. Ganito lang kadali ang bagay na iyon. Kaya't ngayong tapos na ang tungkulin ni Sam, maaari na siyang magpahinga at magplano para sa huling labanan na kanyang inilaan para sa hinaharap. Pumasok siya ng lihim sa hangganan at pumunta sa base camp ng Arian malapit sa kanlurang bituin.
Ito ang lugar kung saan kasalukuyang naninirahan si Emperador Arian, kaya't ito ang pinakamaligtas na lugar para kay Sam ngayon. Habang nagpapatuloy ang digmaan, sinimulan niya ang kanyang saradong pagsasaliksik. Ang una sa kanyang listahan ay ang Thunder Prison. Ito ay ang kayamanang kanyang nakuha mula sa palasyo. At ayon sa Avatar, ito ang pinakamaraming gamit at kung gagamitin ng maayos ay pinakamabuting sandata. Ngayon ay nasa loob ng Divine Dimension si Sam, habang sina Watt, Philip, at Jack ay magkakasamang nakaupo sa tolda. May kristal sa gitna. Hawak niya ang Thunder Prison sa hindi pa nagagamit nitong estado, parang isang maliit na hola para sa isang loro na alagang hayop. Ngunit sa lugar ng kawit na ginagamit para isabit ang hola ay may isang guwang na sapat na lapad para mailagay ang 5 daliri ng isang tao. Inilabas ni Sam ang isang rolyo na may ilang impormasyon tungkol sa Thunder Prison. Ito ang rolyong ibinigay ni Avatar Sanchez kasama ng listahan ng mga hilaw na materyales at ang mga materyales mismo. Noong una ay hindi napansin ni Sam ang rolyong ito, ngunit nang suriin niya ang lahat ng impormasyon ay nakita niya ito. Ito ay mga pangunahing tala tungkol sa paraan ng paggamit at paggana ng Thunder Prison. Medyo simple lang naman ito. Para sa bawat paggamit, kailangan lamang na ilagay ang palad sa loob ng guwang sa ibabaw ng hola. Pagkatapos ay kailangang ipasok ang spiritual sense at kaunting espiritual na enerhiya sa loob sa pamamagitan ng guwang. Kung ang bilangguan ay ganap ng sisingilan, kailangan lamang na ilagay ito sa lupa at i-activate habang iniisip na lumalaki ang hola at bumabalot sa sarili. Maaari nilang kontrolin ang laki sa isang tiyak na lawak, mula sa laki ng hola ng ibon hanggang sa laki ng isang katamtamang laki ng bahay. Para singilin ang bilangguan, kailangang ilagay ito sa isang kapaligiran na may neutral na espiritual na enerhiya o lightning elemental energy. Matapos ang sapat na pagkakasisingil na karaniwang nangangailangan ng mahigit 100,000 spirit stone. Ngunit hindi na mahalaga iyon. Iniisip ni Sam kung paano kontrolin at gamitin ito ng mas mahusay. Sa huli, sinabi nga naman iyon ng Avatar. Kaya't sinimulan niya itong obserbahan, ngunit ang nakita niya ay lubos na nagulat sa kanya. Maliit lang ang hola tulad ng hola ng ibon, ngunit ang nakita niya gamit ang kakayahang mag-obserba ay napakalaki. Parang isang napakalaking istruktura, hindi niya maunawaan ang sukat nito. Ngunit isang bagay ang nakita at naramdaman niya, isang bagay na kumikinang. Mukha itong isang utak ng isang bagay. Nagulat si Sam nang makita ito dahil bagamat mukhang utak ay hindi ito gawa sa laman kundi gawa sa isang material na hindi pa niya nakikita. Hindi niya ma-identify ang mga materyales gamit ang kanyang antas ng pagmamasid. Ngunit isang bagay ang masasabi niya, ang utak na ito ay parang isang central processing unit ng isang computer. Paano niya nalaman iyon? Dahil nang ilagay niya ang kanyang spiritual sense sa loob ng utak ay naramdaman niyang nasa loob na siya nito. Parang maraming maliliit na silid sa loob ng isang palasyo na siya ay nasa bulwagan sa unang palapag. Sa gitna ng bulwagan ay may isang malaking pool ng lightning type elemental energy. May maraming pintuan na humahantong sa iba't ibang silid, at nang pumasok siya sa unang silid na may tiyak na liwanag, nakita niya ang isang altar na may isang istrukturang diagram na inukit dito. Ipinasok niya ang kaunting espiritual na enerhiya sa loob, at pagkatapos ay kumislap ang buong diagram. Naramdaman niya na ang enerhiya sa loob ng pool ng bulwagan ay naging masigla at dumaloy patungo sa unang pintuan, pagkatapos ay kumalat sa buong palasyo. Sa loob ng Divine Dimension, binuksan ni Sam ang kanyang mga mata at ngayon ay nakaupo siya sa loob ng isang malaking holang gawa sa metal na natatakpan ng kidlat. Naramdaman niya ang lakas at naramdaman ang isang pakiramdam ng seguridad. Sa yugtong ito, maaari itong tumanggap ng buong lakas na pag-atake ng isang pre-transcendent at kahit nakatamtamang pag-atake ng isang transcendent. Tiningnan ni Sam ang napakalaking istruktura at sinimulang suriin ito. Tinitingnan niya ang iba't ibang koneksyon, sinusubaybayan ang daloy ng enerhiya, at marami pang iba pang aspeto. Isang bagay ang masasabi niya tungkol dito, ito ay isang himala ng inhinyeriya. Kahit na ang inhinyeriya ay maaaring hindi naaayon sa modernong inhinyeriyang kanyang alam, ang bilangguan o holang ito ay binuo para magkaroon ng pinakamataas na kahusayan at bisa sa pagtatanggol. Napansin din niya na hindi lamang nito hinaharangan ang mga pag-atake mula sa labas kundi hindi rin makakapag-atake mula sa loob maliban sa isang pagbubukod. Ang taong namamahala sa hola ay maaaring magdulot ng pinsala gamit ang enerhiya ng hola. Matapos ang 2 oras, bumalik ang hola sa kanyang orihinal na laki. Muli namang ipinadala ni Sam ang kanyang kamalayan sa loob at napansin na ang pool sa bulwagan ay walang laman na at may kaunting usok lamang na nananatili dito, at makikita rin niya na dahan-daang lumalakas ang kapal ng usok. Inilabas niya ang ilang spirit stone at inilagay malapit sa hola, at naramdaman niya mas mabilis na sumisipsip ng enerhiya ang hola at mas mabilis na lumalakas ang kapal ng usok.
Kaya't gumuhit siya ng isang malaking pormasayon na may 1,000,000 spirit stone bago ilagay ang hola sa gitna. Sa ganitong paraan, papadaliin ng pormasayon ang pagsipsip.